Pinakamalakas na hari. Credit to the author. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. 122 hanggang 30. Myra, huwag kang maging walang galang. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nabigo. Matigas na sabi ni Jovan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, napagtanto ni Myra na lumitaw muli ang kanyang problema sa prinsesa. Ang kanyang pagkakakilanlan sa prinsesa ay hindi masyadong epektibo sa clan at ang kanyang ama at auntie ay paulit-ulit na nagbabala sa kanya na huwag sakta ng malakas na magsasaka sa kanyang saloobin. Si Francis ay isang disipulo na parehong ipinaglalaban ng matandang si Gord at ang matandang si Zhang, at hindi magandang ideya na masaktan ng isang taong may ganoong katayuan at potensyal. Ngunit marahil dahil naging pamilyar siya kay Francis nitong mga nakaraang araw at kalmado ang huli, nakalimutan niya ang tungkol dito. Ayos lang, ganito ang ugali. Tumawa si Francis at hindi niya ito isinapuso. Ang pangunahing punto dito ay ang pagpino ng tableta. Mula nang siya ay pumasok sa Grasswood Division, si Francis ay nagsimulang makahanap ng interes sa paggawa ng tableta, at ang interes na ito ay itinatag sa pamamagitan ng pang-akit ng spiritual pills. Naisip ni Francis na kung siya ay magiging isang pill master, maaari niyang pinuhin ang lahat ng mga table tasks na kailangan niya. Ito ay maaaring suportahan ang kanyang paglilinang at makatipid ng pera. Ang mga gumagawa ng pill ay isang mainit na trabaho sa clan. Francis, nakita mo ba ang pagkakamaling nagawa noon ni Myra? Nagpa siya si Jovan na subukan si Francis. Hindi natakot si Francis na bigyan ng napakalakas na suntok si Myra. Una, siya ay masyadong maingat tulad ng isang daga, kaya ang kanyang apoy ay masyadong maliit at ang temperatura ay hindi sapat na mataas. Pangalawa, may ilang mga pagkakamali na ginawa niya kapag kinokontrol ang apoy, at dahil ang apoy ay maliit, ito ay agad na napatay. Siyempre, iyon ay ang pinakahalatang maliit na pagkakamali, sabi ko. Nang marinig ito, nagalit si Myra kaya nanginginig siya, ngunit hindi siya maaaring sumabog. Kung ito ay isang normal na tao, pinalipad na niya ang mga ito gamit ang isang sipa. Sa pagiging prinsesa, kailan pa may nagsabi sa kanya ng ganito? Sinabi ang mga pangunahing punto. Papuri na sabi ni Jovan habang tinatango ang kanyang ulo. Kaya lang pigilan ni Myra ang kanyang galit. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay nakangiti at sinabing, si Myra ay masyadong pipi ang kamay, maaari ba akong turuan ni Pillmaster Hanford? Hindi ako Pillmaster. Tumalo ng puso ni Francis, kitang-kita na pinuri siya ni Myra para mas malaki ang pagkahulog. Ang sino mang nag-aaral ng tableta ay malamang na hindi magtagumpay sa kanilang unang pagsubok. Matapos mabaygo si Myra, si Francis na. Sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang proseso ng paglikha ni Jovan ng tableta ng dugo. Sa nakalipas na ilang araw, sinubukan ni Francis na buksan ang apoy, kontrolin ang apoy at idagdag ang mga materyales, ngunit lahat ito ay pagsubok. Mas mahirap pagsamahin ang lahat ng mga hakbang at kumpletuhin ito sa isang hininga. Ang pagkontrol sa apoy ay ang pinakamahalaga, at ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring makayanan ang resulta. Ang unang hakbang, paglalagay ng mga materyales. Dahan-dahang bumukas ang kaliwang mata ni Francis at kumuha siya ng isang bahagi ng bawat materyal na kailangan. Sa gitna ng parehong mga materyales, mayroong mabuti at masama na maaaring makaapekto sa halumigmig at iba pang maliliit na bagay tulad niyan. Pinili ni Francis ang pinakaangkop na komposisyon, at si Jovan, na nakapansin sa maliliit na pagkilos na ito, ay tumango bilang papuri. Sa unang hakbang pa lamang ng pagpili ng kanilang mga materyales, natalo na ni Francis si Myra. Matapos mapili ang mga materyales, inilagay ni Francis ang mga ito sa hurno sa pagkakasunod-sunod at inilagay ang mga ito sa mga partikular na lugar. Ang init ng furnace ay hindi kahit saan, may mga lugar na mataas at mahina ang init ayon sa pagkakabanggit. Ang unang hakbang, ang pagdaragdag ng mga materyales, ay nakumpleto. Hindi pinalampas ni Francis ang anumang hakbang, at kung ang kanyang mga hakbang ay malamaya o nag-aalangan, ang proseso ng pagpino ni Jovan sa mga table tasks ay lilito sa kanyang isipan. Ang ikalawang hakbang, simulan ang apoy. Ang pagsisimula ng apoy ay tila simple, ngunit may proseso ito.
Ang laki at temperatura ng apoy na ito ay hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali, ngunit ang isang mababang uri ng tableta tulad ng tableta ng dugo ay hindi nangangailangan ng isang partikular na apoy. Sinindihan ni Francis ang isang piraso ng karbon at lumitaw ang isang maliit na pulang apoy. Sumunod ay ang pinakamahalagang hakbang, ang pagkontrol sa apoy. Nag-concentrate si Francis, binuksan niya ang kanyang kaliwang mata at ginamit ang kanyang panloob na lakas para direktang maapektuhan ang apoy. Kailangang maabot ng isa ang 7th rank ng Consolidated Realm para maging isang Peel Learner dahil noon lang nakaalis ang kanilang panloob na lakas sa kanilang katawan at naapektuhan ang apoy. Kahit noon pa man, ito ang pinakamasamang paraan, ngunit kung ang isa ay hindi pa umabot sa ika-7 ranggo, paano nila ito gagawin? Ang kontrol ni Francis sa apoy ay napakalakas at ang maliit na apoy ay kumalat ng pantay-pantay sa furnace. Sa paglipas ng panahon, isang mahinang amoy na panggamot ang lumabas mula sa pagan. Paminsan-minsan ay nagdaragdag si Francis ng ilang uling upang mapanatili ang apoy at kahit na hindi siya pamilyar sa pagkontrol sa apoy, natural ito para sa kanya. Ito ay dahil tumpak ang kanyang kaliwang mata at nakontrol niya ng mabuti ang kanyang panloob na lakas. Sa loob ng buong 2 oras, basta-basta pa ring nakontrol ni Francis ang apoy. Dahil dito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Myra, hindi niya inaasahan na ang panloob na lakas ni Francis ay napakakapal at makapal. Kung siya iyon, naubos na ang lakas ng loob niya. Gamit ang bawat bit ng kapangyarihan sa tumpak na paggamit nito. Naabot na niya ang kahusayan sa pagkontrol sa apoy. Napabuntong hininga si Jovan, ang kanyang husay sa pagkontrol sa apoy ay maihahambing na sa ilang matatandang Peel Masters. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Jovan na humanga sa mata ng matandang si Gord. Si Francis ay talagang isang kababalaghan sa paggawa ng tableta. Ang paggawa ng tableta ay humiling ng katumpakan, lalo na sa pagkontrol ng apoy. Pagkalipas ng 2 oras, ang panloob na lakas ni Francis ay unti-unting nawala at ang apoy ay namatay. Ang natitirang init mula sa furnace ay nagpalabas pa rin ng medicinal smell sa furnace. Inamoy ito ni Francis at nalaman niyang kabilang nga ito sa tableta ng dugo. Ang amoy nito ngayon ay 10 beses na mas malakas kaysa dati dahil ito ay ginawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tinapik ni Francis ang kanyang daliri sa hangin. Pa! Mula sa pagan ay tumalon ng 10 pulang table tas ng dugo. Ito ang huling hakbang, pagbubukas ng pagan. Kinailangan ng isa kung kailan buksan ang pagan. Kung ito ay masyadong maaga, ang tableta ay maaaring hindi pa tumigas at kung ito ay huli na, ang sukat ng tableta ay maaaring masyadong malaki at pumutok. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, ang tableta ay maaaring sumabog at sirain ang buong Peel refining room. Sure! Ikinaway ni Francis ang kanyang robe at kinuha ang 10 pulang table tas ng dugo gamit ang kanyang kamay. Hayaan akong makita ang rate ng tagumpay. Sabi ni Jovan habang nakangiti. Rate ng tagumpay. Tumigil si Francis, ngunit hindi nagtagal ay naalala niya ang ibig sabihin nito. Kapag ginawa ang isang batch ng tableta, palaging may rate ng tagumpay. Halimbawa, sa 10 pildores, maaaring 5 lang na pildores ang matagumpay na nalikha, ang iba ay maaaring trash pill o ungraded na table task. Ibinigay ni Francis ang lahat ng mga table task kay Jovan. Hindi naman pwedeng ungrade at walang kwentang pills ang lahat, di ba? Tumawa si Myra. Sa pagkakataong ito, nakita niyang seryoso at puno ng gulat ang mukha ng kanyang auntie. 13 tableta ng dugo, 1 perpektong tableta, 4 na mahusay, 6 na normal at 2 iba pa na bahagyang mas mababa sa pamantayan ng normal ngunit nasa normal na kategorya pa rin. Hindi mapigilan ni Jovan na huminga ng malamig kung hindi mahigpit ang mga kinakailangan, ito ay 100% rate ng tagumpay. 100%. Ang mukha ni Myra ay namutla sa takot na para bang siya ay natakot. Pagkatapos, siya at si Jovan ay tumingin kay Francis na may masalimuot na emosyon. Ito ang iyong unang pagkakataon na magpino ng mga table tasks. Ang pagkagulat at pagtatanong ay hindi nawala sa mukha ni Jovan. Tama iyan. Bahagyang mahina ang puso ni Francis, hindi niya inaasahan na napakahusay ng kanyang katumpakan at kontrol. Pagkatapos ng kanyang kumpirmasyon, sina Jovan at Myra ay parang binugbog at nawala ang kanilang mga kaluluwa.
Ang 13 na tabletang ito ay nilikha mo, kaya mayroon ka ng mga ito. Ibinalik ni Joven ang mga pills na nirefine ni Francis pabalik sa kanya. Tapos, wala noon. Si Francis ay pinalayas ng walang dahilan, naiwan lamang sina Joven at Myra. Tita, bakit hindi mo na siya tinuturuan? Paano ako magtuturo sa isang kahangahangang tulad niya? Isa itong himala. Paano magkakaroon ng 100% success rate ang isang tao kapag pinipino ang kanilang unang batch ng mga pills? Napabuntong hininga si Joven sa kawalan ng pag-asa. Paano ito posible? Hindi nakaimik si Myra. Itago mo muna ito sa ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay huwag masaktan siya at panatilihin ang magandang relasyon sa kanya. Sabi ni Joven. Pagkatapos umalis sa refining room, nag-isip ng malalim si Francis. Ganyan talaga. Gaano man ka-Jose ang gumagawa ng pill, mahirap para sa kanila na magkaroon ng 100% success rate kahit na sila ay pill master, maliban na lang kung gumawa sila ng mga table task na mas mababa sa karaniwan nilang pamantayan. Sa wakas ay napagtanto ni Francis na ang kanyang 100% rate ng tagumpay ay nakakagulat. Dahil first time niyang mag-refine ng pills, wala siyang standard at nakagawa pa rin siya ng 100% success rate. Sa mga sumunod na araw, mas relaxed at malaya si Francis, natapos na ang mga gawaing ibinigay sa kanya ng matandang si Gord. Sa araw, paminsan-minsan ay nagbabasa siya ng ilang libro at sa gabi, naglilinang siya. Ang pangunahing pinagtutuunan niya ay silver wall technique pa rin. Ngunit pagkatapos maabot ang 9 na antas, bumagal ang kanyang pag-unlad. Hindi bababa sa ilang taon bago umabot sa 10 antas ang kanyang silver wall technique, ayon sa kanyang pagsusuri. Maghihintay lang si Francis at umaasa na bibigyan siya ni Vice Head Gord ng ilang pang spiritual na table task. Kung hindi niya gagawin, maaari niyang likhain ang mga ito sa ibang pagkakataon. Mabilis na lumipas ang oras at nanatili si Francis sa clan ng kalahating buwan na ngayon. Sa mga bagong papasok na disipulo, sina Asher, Yunmeng Sian at Rochelle ang may pinakamaraming pagpapahusay. Malamang na naabot ni Asher ang kalahating hakbang Ascended Realm habang sina Myra at Rochelle ay naabot na ang peak 9th rank ng Consolidated Realm. Ang gayong bilis ay isang himala sa mortal na mundo. Ngunit sa clan, ito ay mabilis ngunit hindi nakakagulat. Ang 9 na hanay ng Consolidate Realm ay simula pa lamang. Alam ni Francis na si Myra ay may Pillmaster Auntie, kaya nakakain siya ng hindi bababa sa 5 o higit pa sa Marrow Cleansing Pill, ngunit si Rochelle ay hindi matagpuan sa mga panlabas na disipulo. Ang ilan ay nagsabi na siya ay kinuha ng isa pang elder at naging ikatlong tao na naging disipulo ng isang elder pagkatapos nina Balmond at Yuan Hao. Naabot ng 2 Gover at Vince ang half-step 9th rank at 9th rank ayon sa pagkakabanggit. Kung ikukumpara sa iba, ang bilis ng cultivation ni Francis ay hindi mabilis. Bagamat higit na nakatuon siya sa Silver Wall Technique, ang kanyang cultivation ay nakapasok pa rin sa 9 na ranggo. 123 Exchange Hall. Sa loob ng kalahating buwan, naabot na ni Francis ang 9 na ranggo ng Consolidated Realm at iyon ay hindi siya nakatutok sa cultivation. Kung gagawin niya ito, siya ay nasa tuktok na 9 na ranggo. Ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang pag-abot sa 10 antas ng Silver Wall Technique at hindi ang cultivation, ngunit nitong mga nakaraang araw, paminsan-minsan ay nakakatanggap siya ng ilang mga table tasks mula sa Grasswood Division, kaya mahirap na hindi umunlad. Mahigpit ang kompetisyon sa clan. Kahit na ang pinakamababa at pinakamahina na panlabas na alagad ay mga henyo sa kanilang sariling bayan. Ramdam ni Francis ang matinding kompetisyon. Kung ang mga panlabas na disipulo ay ganito na, mas mahirap isipin kung anong uri ng sitwasyon ito sa mga panloob na disipulo. Hanggang ngayon, tanging sina Balmond, Yuan Hao at Rochelle lamang ang naging mga panloob na disipulo at alam ni Francis na ang nauna ay naging isang panloob na disipulo, ang mas malaking kalamangan na mayroon sila. Makakakuha sila ng mas mahusay na mga kasanayan pati na rin ang mas maraming mapagkukunan. Ngunit kahit alam ito ni Francis, hindi siya sumuko sa pagpapalakas ng katawan. Ang katawan ay ang pundasyon ng lahat ng bagay at ang isa ay dapat magkaroon ng matibay na pundasyon sa Consolidated Realm, upang ang hinaharap na landas ay maging mas madali. Upang maabot ang Ascended Realm gamit ang kanyang katawan, iyon ang kanyang layunin.
Kinakalkula ni Francis ang oras at napagtanto niya na malapit na itong matapos ang 10 araw. Ayon sa kasunduan na ginawa kanina, kailangan niyang manatili sa kinaroroonan ng matandang si Gord at ng matandang si Zhang ng 10 araw bawat isa. Sa 10 araw sa Grasswood Division, si Francis ay pumasok na sa landas ng paggawa ng tableta at sa tuwing binabanggit siya ng matandang si Gord, hindi maisara ang kanyang bibig. Sa huling araw, nakipagkita si Vice Head Gord kay Francis ng mag-isa. Nakakatakot ang iyong talento sa paggawa ng tableta. Makikita na sa hinaharap na magiging isang himala ka sa mundo ng pagpipino ng mga table tasks. Ang matandang lalaki na si Gord ay seryosong tumingin kay Francis na para bang umaasa siya sa huli. Bago umalis si Francis sa matandang si Gord, bigyan siya ng Holy Pill Bible. Ang aklat na ito ay naglalaman ng maraming nangungunang mga pill masters, kabilang ang sa akin, mga trick at mga hakbang sa pagpino ng mga table tasks. Mayroon din itong napakaraming kaalaman dito. Matapos ibigay ni Vice Head Gord ang Holy Pill Bible kay Francis, nagpakawala siya ng mahabang hininga na para bang isang mahalagang bagay ang natapos. Hawak ang Biblia sa kanyang kamay, naramdaman ni Francis ang bigat nito. Bukod sa Holy Pill Bible, binigyan din ng matandang si Gord si Francis ng 10 substandard na primal crystal na bato at isang lumang pagan. Ang hurno ay matagal nang ginamit ng matandang si Gord at ito ay isang tanda ng alaala. Naipasa na ito kay Francis. Pagkatapos umalis sa Grasswood Division, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Francis. Bakit walang binanggit ang matandang si Gord tungkol sa pagkuha sa akin bilang isang disipulo? Baka gusto niya munang makipagkasundo sa matandang si Zhang. Si Francis ay labis na nag-uusisa, ngunit hindi nagtagal ay inilagay niya ito sa likod ng kanyang isip. Pagbalik sa kanyang courtyard, inayos ni Francis ang mga mapagkukunan na mayroon siya. Napakayaman niya ngayon. Bukod sa furnace na binigay lang sa kanya ng matandang si Gord, mayroon din siyang ilang pills at 10 substandard primal crystal stones. Ang mga primal na kristal na bato ay ang karaniwang pera, ang pilak mula sa mortal na mundo ay walang halaga. Nakarinig si Francis ng mga chismis na nagsasabing ang 1,000,000 piraso ng pilak ay maaaring ipagpalit sa isang substandard na primal crystal na bato. Upang makita ang paggamit ng primal crystal na mga bato, nagpasya si Francis na pumunta sa exchange hall ng Broken Moon Clan. Ang exchange hall ay limitado lamang sa mga disipulo sa clan at hindi ito bukas sa publiko. Sa sandaling pumasok si Francis sa exchange hall, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ang mga figurang pumapasok at lumalabas sa bulwagan ay nasa Ascended Realm, may mga deacon at vice heads na naruroon. Ang aura na inilabas mula sa sinuman sa Ascended Realm ay nagparamdam kay Francis na hindi makahinga. Ang eksenang ito ang malinaw na napagtanto ni Francis na siya ay nasa ilalim lamang ng clan, kasing liit ng langgam. Maraming mga stall sa exchange hall at bawat stall ay lahat ay may sariling may-ari at sa mga mesa ay mga kasanayan, armas, tableta at iba pang bagay na hindi nakilala ni Francis. Tumingin si Francis sa paligid at nalaman niyang ang mga half-mortal na kasanayan ay ibinebenta para sa isang substandard na primal crystal na bato, ngunit hindi marami sa mga kasanayang ito. Kahit na mayroon sila ay bihira o espesyal. Mayroong mas malaking bilang ng mortal skills na ibinebenta at ang low-class mortal skills ay umabot sa 10 hanggang 20 na bato, habang ang middle-class mortal skills ay napunta sa kahit ilang daang substandard na primal crystal na mga bato, daan-daang beses na mas mahal kaysa sa low-class na mga kasanayan. Walang magawa si Francis at nalaman niyang ang kanyang Marrow Cleansing Pill ay nagkakahalaga lamang ng 5 substandard primal crystal stones. Ang mga spiritual pills ay mahal sa exchange hall dahil ang cultivation ang pangunahing salik sa clan, kung kaya't ang spiritual na pills na tumulong sa pagtaas ng cultivation ay mahigpit na pinaglabanan. Ang isang panlabas na disipulo tulad ni Francis ay hindi binigyan ng pansin sa exchange hall. Kahit maglakad siya papunta sa isang stall, hindi siya abalahin ng may-ari na kausapin siya. Hindi nakakagulat na ang mga gumagawa ng tableta ay may mataas na posisyon sa clan. Sa isip niya. Dahan-dahan at tuloy-tuloy, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Francis kung paano siya kikita ng malaking pera. Sa kanyang talento sa pagpino ng mga table tasks, ang kailangan lang niyang gawin ay lumikha ng isang batch ng magagandang table tasks at makakagawa siya ng ilang primal crystal na bato. Ang limitasyon niya ngayon ay ang 10 substandard na primal crystal na bato na nasa kamay niya.
Naglakad-lakad si Francis ng mahabang panahon bago gumamit ng isang substandard na primal crystal stone para bumili ng malaking dami ng Black Cloud Coal. Ang Black Cloud Pill ay ang pinakamasamang karbon na maaaring magpasindi ng apoy ng tableta at magagamit lamang ito upang lumikha ng mga low-tier na table tasks. Ang mga normal na tableta ay iba sa mga espiritual na pildores, ang huli ay maaaring makatulong sa mga nasa Ascended Realm ngunit dahil si Francis ay may limitadong bilang ng mga primal na kristal na bato ay maaari lamang siyang bumili ng Black Cloud Coal. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumili ng iba pang mga materyales na kailangan upang pinuhin ang mga table tasks at ginugol niya ang huling siyam na substandard na primal crystal na table task sa mga mapagkukunan. Ang pinakaangkop na pill na maaari kong gawin ngayon ay ang Marrow Cleansing Pill at Broken Moon Breath Returning Pill, na parehong halos spiritual na table task ngunit hindi masyadong. Ang mga mapagkukunang pinili ni Francis ay may kanya-kanyang gamit. Marrow Cleansing Pill, hindi ito kailangang sabihin. Nagamit na ito ni Francis noon at kung hindi ito maibenta, magagamit niya ito mismo. Broken Moon Breath Returning Pill, isang espesyal na tableta na ginawa ng mga pill master ng Broken Moon Clan at nagkaroon ito ng epekto ng pagtaas ng rate ng regenerating energy. Ito ay angkop para sa mga nasa pagitan ng kalahating hakbang na Ascended Realm at ang Third Skies ng Ascended Realm. Ang dalawang pildores na ito ay wala pa sa antas ng spiritual na pildores, ngunit nalampasan nila ang pinakamahusay na mga pildores sa mortal na mundo sa ngayon. Mayroong dalawang dahilan kung bakit pinili ni Francis ang dalawang ito. Una, hindi mahirap gawin ang mga tabletang ito at hindi mahal ang mga mapagkukunan. Pangalawa, ang dalawang table task ay ang limitasyon na maaaring gawin ni Francis dahil sa kanyang limitadong paglilinang. Ang mga normal na spiritual na table task ay may mga partikular na kinakailangan para sa apoy at karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng gumagawa ng tableta upang mapunta sa Ascended Realm. Matapos gastusin ang lahat ng kanyang substandard na primal crystal na mga bato, ang mga mapagkukunan na kailangan ni Francis upang lumikha ng mga table tasks ay halos natipon. Ang mga wala sa kanya ay maaaring kunin sa Grasswood Division o mula kay Prinsesa Myra. Pagkatapos ay lumakad si Francis ng ayaw palabas ng exchange hall. Napakaraming kakayahan, mapagkukunan, at table tasks sa hall na gusto niya. Pagkatapos maglakad palabas ng hall, ang mabigat na pakiramdam na aura ay agad na nawala. Kuya Hanford. Isang pamilyar na boses ang tumunog mula sa karamihan ng mga tao at ang boses ay nagpatigil kay Francis. Isang kabataang nakasuot ng itim na striped shirt ang lumabas mula sa karamihan at nagtatakang tumingin sa kanya. Ang mga itim na guhit na kamisete ay sumisimbolo sa panloob ng mga disipulo habang ang mga panlabas na disipulo ay nakasuot ng berdeng damit. Brother Balmond. Hindi nagtagal ay nabawi ni Francis ang kanyang kalmado at binuksan niya ang kanyang kaliwang mata upang siyasatin ang kabataan. Balmond. Ang dating alagad ni Lord Gaius na pinag-asa ng huli. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata ay nalaman ni Francis na ang kultibasyon ni Balmond ay malapit sa kay Lord Gaius. Si Lord Gaius ay nasa Second Sky ng Ascended Realm. Nangangahulugan ito na si Balmond ay nasa tuktok man lang ng First Sky ng Ascended Realm o nasa kalahating hakbang na Second Sky. Mahirap isipin kung paano tumaas ng mabilis ang cultivation ni Balmond sa loob ng isang buwan, ngunit iniisip kung paano naging malapit ang talento ni Balmond sa Earth and Sky spiritual body at sa mga resources na matatanggap sana niya mula sa Elder, hindi ganoon kagulat ang lahat. Brother Hanford, sa wakas ay nagkita tayong muli sa clan ngunit ang pagkakaiba sa pagitan natin ay nananatiling pareho. Si Balmond ay walang ekspresyon gaya ng dati. Hindi umatras si Francis, hindi mahalaga kung ano ang pagkakaiba. Ang mahalaga ay ang huling taas na maaabot natin. Bahagyang huminto si Balmond na parang sinusubukan niyang intindihin ang sinasabi ni Francis. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang mapanuksong tawa, marahil ito ay masyadong nakakatawa upang makipag-usap tungkol sa hinaharap na may kalahating espiritual na katawan. Dahil nakarating ka na sa clan, magpapatuloy pa rin ang deal natin. Sabi ni Balmond, tapos umiling siya at pumunta sa exchange hall. Hindi na malayo ang araw na iyon. Umalis din si Francis at bumalik sa Outer Hall Division. Ang pakikipagkita kay Balmond ay isang maliit na problema lamang, ngunit ito ay nagbigay kay Francis ng isa pang layunin.
Pagkarating sa Outer Hall Division, pumunta si Francis sa Grasswood Division para humiram ng ilan pang materyales na kailangan niya. Sa wakas, nakolekta ang lahat ng kailangan para sa Marrow Cleansing Peel at Broken Moon Breath Returning Peel. Sisimulan mo na bang magpino ng mga table tasks? Bahagyang nagulat si Myra, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang walang silbi ang kanyang sinabi. May kakayahan na si Francis na gumawa ng mga table tasks ng mag-isa ilang araw na ang nakalipas. Bumalik sa kanyang patio, isinara ni Francis ang pinto at inayos ang mga materyales. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang susunod na sandali ay isang kritikal na punto, kung ito ay magtagumpay, siya ay tataas ng mabilis, ngunit kung siya ay nabigo. Kailangan niya ng hindi bababa sa isa pang 10 araw upang makakuha ng 10 substandard na primal na kristal na mga bato. Ang unang hakbang, paglalagay ng mga materyales. Binuksan ni Francis ang kanyang mata ng husto at pumasok siya sa Enhanced Vision Mode. Noong gumawa siya ng mga table tasks noon, hindi nang ahas si Francis na buksan ang kaliwang mata niya ng husto. Nangangahulugan din ito na mas nadagdagan ang katumpakan ni Francis, dahil hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na magkamali. Ang paglalagay ng mga materyales sa hakbang ay nagtagumpay sa lalong madaling panahon. Sumunod ay ang ikalawang hakbang, ang pagsindi ng apoy. Ilang beses na niyang ginawa ang hakbang na ito at perpekto na naman. Pagkatapos nito ay ang pagkontrol sa apoy, ang pinakamahalaga at pinakamahirap na hakbang na direktang makakaapekto kung gagawin o hindi ang tableta. Hindi pa niya napino ang Marrow Cleansing Peel o ang Broken Moon Breath Returning Peel noon, lahat ng kaalaman na alam niya tungkol dito ay nasa isip niya. Lumiwanag ang apoy at dahan-daang lumaki. Ang hurno pagkatapos ay nagbigay ng mahinang ugong at sa ilalim ng liwanag ng hurno, lumitaw ang larawan ng isang sinaunang hayop. 124. Nagtagumpay ang pagsindi ng apoy. Pagpasok sa pagkontrol sa yugto ng apoy. Sa sandaling ito, si Francis ay labis na kinakabahan at nasasabik. Pero dahil sa kaliwang mata niya ay mabilis siyang kumalma. Ang kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng katumpakan at kontrol. Sa makatuwid, sa ilalim ng complex na kumokontrol sa apoy, halos hindi magkamali si Francis maliban kung may mali siyang na-interpret. Unti-unting lumipas ang oras. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Hindi ito ang unang beses na nagpino ng mga table tasks si Francis, ngunit ito ang pinakamatagal. Ang mga pills na ginawa niya noon sa Grasswood Division ay lahat mababa ang klase at ang mga ito ay kapaki-pakinabang lamang sa mortal na mundo ngunit walang silbi dito. Ang Marrow Cleansing Peel na dinadalisay niya ngayon ay halos isang spiritual pill at ang pinakamasalimuot na napino niya sa ngayon. Makalipas ang 3 hanggang 4 na oras, matatapos na ang yugto ng pagkontrol sa apoy. Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa noo ni Francis, ang oras na kailangan niya para likhain ang batch na ito ay higit pa kaysa sa iba. Kailangang malaman ng isa na halos 4 na oras lang ang kaya niyang pamahalaan. Hanggang 5 oras lang ang lumipas ay natapos na ang entablado. Walang lakas na bumagsak si Francis sa lupa at inipon ang lahat ng natitirang lakas sa loob para marahang tapikin ang hangin. Bumukas ang poggin at tumalon ang 4 hanggang 5 na table tasks na kasing laki ng mga pako. Inabot ni Francis at kinuha ang 5 Marrow Cleansing Peels. Ang dami ng mga peels na ginawa sa bawat batch ay depende sa kung gaano karaming material ang inilagay. Ang dami ng material na inilagay ni Francis ay maaari lamang lumikha ng 5 peels. Ang pinakamahalagang salik sa ngayon ay ang rate ng tagumpay. Isang mahusay, isang normal, isang walang silbi at 2 substandard na table task. Iniskan ni Francis ang mga table tasks at agad na naisip ang rate ng tagumpay. 40% rate ng tagumpay. Sa totoo lang, binaygo siya ng resultang ito. Kailangang malaman ng isang tao na kapag sinubukan niya noon, palagi siyang umabot sa 80% o higit pa na ang karamihan ay nasa 100%. Malinaw na alam ni Francis na ang rate ng tagumpay ay nakadepende sa mga kasanayan sa refiner pati na rin kung anong klase ang tableta. Kung ang isang tulad ng matandang si Gord ang gumawa nito, ang rate ng kanyang tagumpay ay nasa 100% dahil ang antas ng Marrow Cleansing Peel ay masyadong mababa para sa kanya. Kasabay nito, ang Marrow Cleansing Peel ay napakahirap para kay Francis, na nasa ika-9 na ranggo lamang ng Consolidated Realm.
Karaniwan, ang isa ay kailangan na nasa kalahating hakbang na ascended realm para gumawa ng half-spiritual pill. Ngunit dahil si Francis ay may masiksik na panloob na lakas dahil sa returning breath technique at nakatipid ng enerhiya dahil sa kanyang katumpakan, nagawa niyang basagin ang normalidad na ito. Ito lang ang magpapabuntong hininga sa iba pang gumagawa ng pill sa Grasswood Division. Ang dalawang Mero Cleansing Pills ay nagkakahalaga ng 10 substandard primal crystal stones. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Bagamat hindi mataas ang rate ng kanyang tagumpay, nakakuha pa rin siya ng napakalaking tubo dahil ang mga materyales na ginamit ay nagkakahalaga lamang ng 4 na substandard na primal na kristal na mga bato at ang iba pang materyales ay gagamitin upang lumikha ng Broken Moon Breath Returning Pill. Hindi kaagad nagsimulang muli si Francis dahil sa tingin niya ay masyadong mababa ang kanyang success rate at hindi siya sanay at hindi sapat ang karanasan. Noong araw ding iyon, inilabas niya ang Holy Pill Bible at nang walang ibang salita, itinatak niya sa kanyang isipan ang nilalaman nito, pagkatapos ay sinimulang unawain ito. Sa proseso, binigyang pansin ni Francis ang mga pangunahing punto, trick at tip. Matapos tingnan ito ng isang beses, agad na naramdaman ni Francis ang higit na kaalaman. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, kung nabasa niya muna ito, mas mataas na sana ang success rate. Hanggang sa hating gabi lamang ay inalis ni Francis ang Holy Pill Bible. Mula bukas, pupunta siya sa Clan Mission Division at mag-aaral ng mga arrays kasama ang matandang si Zhang. Ngunit bago ito, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at lumitaw muli ang illusion fish picture mula sa third exam na matagal nang nakalimutan. Bago ito, hindi gaanong nakakuha ng insight si Francis mula sa illusion fish picture. Ito ay dahil siya ay nakatutok sa 4 na wind stances at bagaman ang illusion fish picture ay tila malalim, ito ay tila konektado sa array at hindi martial arts. Napagtanto ni Francis na ang illusion fish picture ay hindi kasing simple ng iniisip niya at tulad ng naisip niya, ang larawang ito ay may kinalaman sa array. Nalaman niya na ang mga pagbabago sa larawan ay tila naglalaman ng isang uri ng batas mula sa langit. Nagbago ang kulay ng mga isda, alon ng karagatan, liwanag mula sa araw. Ang mga pagbabago sa tanawin ay nagbigay sa iba ng pakiramdam na ang lahat ay peke at na ang tao ay dinadaya sa bawat oras. Naibilang ni Francis ang bilang at kulay ng isda dahil sa kanyang kaliwang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay tila ipinanganak na may kapangyarihan ng pagkita sa pamamagitan ng mga ilusyon at sa ilalim ng katumpakan nito, naabot ni Francis ang ika-7 eksena. Ngunit ang pagbilang ng mga larawan ay hindi nangangahulugan na naunawaan niya kung bakit ito nagbago, nangangahulugan lamang ito na hindi siya nalinlang. Pagbabago, peke, totoo, ilusyon. Tila may nakuha si Francis mula sa illusion fish picture at lubos niyang naintindihan ang unang 2 larawan noong gabing iyon. Napagtanto niya na ang enlightenment mula sa illusion fish picture ay maaaring gamitin sa martial arts at ito ay magiging sanhi ng kanyang mga kilos na puno ng pagbabago, na magpaparamdam sa kalaban na parang lahat ng kanyang mga galaw ay ilusyon. Nakakatakot. Sinubukan ito ni Francis at naramdaman ang kanyang star finger at smoking transparent step na tila may buhay at hindi pareho ang matigas na galaw. Ang kanyang star finger at smoking transparent step ay parehong puno ng liksi at nalampasan na nila ang pinakamataas na antas at naabot ang pinakamataas na antas. Nangangahulugan ng max na antas na ang kasanayan ay nagsimulang lumampas sa orihinal na istruktura kung paano binalak ang kasanayan at naging isang bagong kasanayan. Si Francis ay bumangon sa 2nd umaga at nagulat sa Clan Mission Division. Ang Clan Mission Division ay isang komplikadong lugar na namamahala sa mga arrays at ilang iba pang mga bagay. Sa Clan Mission Division, nakita ni Francis ang isang pamilyar na tao, si Asher, na mula sa pinakamalaking pamilya sa pag-iisa sa Cloud Country. Nang pumasok si Asher sa clan, nasa 9th rank na siya ng Consolidated Realm at kalahating buwan mamaya, nasa half-step Ascended Realm na siya. Naunawaan ni Francis na si Asher ay nagmula sa pinakamalaking pamilya ng bansa sa pag-iisa, na may kaunting relasyon sa clan at ang kanyang talento ay mahusay din. Mukhang maganda ang buhay ni Kuya Hanford, kasama sina Prinsesa Myra at Vice Head Gord. Pinagselos mo ako.
Si Asher ang nagkusa na magsalita, ngunit ang kanyang tono ay maasim. Nahuli ni Francis ang inggit at ayaw sa kanyang mga mata. Noong kakapasok pa lang nila sa clan, medyo malapit na si Asher kay Myra. Sila ay isang magandang pares. Ang isa ay nagmula sa pinakamalaking pamilya ng bansa sa pag-iisa habang ang isa ay ang prinsesa ng bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, napatatag ni Francis ang kanyang lakas at naging kapalit na inner disciple at tila pinapahalagahan siya ng matandang si Gord. Bukod doon, nagsimulang lumapit sa kanya si Myra at nalampasan ng closeness ng dalawa ang relasyon ni Myra at Asher. Gaano man ako ka-Jose nakatira dito, hindi ito magiging kasing galing ni Brother Asher, na pinaghihinalaan ko na malapit ng maging isang inner disciple. Mapagpakumbaba na sabi ni Francis at ang ikalawang bahagi ng kanyang pangungusap ay higit pa sa isang katanungan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa mahinang bahagi ni Asher at ang huli ay hindi maiwasang maging mahiyain. Haha, salamat sa iyong mabuting hangarin. Ngunit bago ako maging isang inner disciple, gusto ko ring makilala ang mga kapalit na inner disciples. Bilang ika-13 Brother Hanford, gusto ko talagang makipagpalitan ng mga galaw sa iyo. Bahagyang tumawa si Asher at umalis. Hamanin ako. Umiling si Francis at hindi niya ito inilagay sa puso, kahit na alam niyang matagumpay na naging substitute inner disciple si Asher ilang araw na ang nakalipas at nasa ika-16 na pwesto. Matapos maabot ang 9th rank ng Consolidated Realm at ang 9th level ng Silver Wall Technique, Domobal ang lakas ni Francis at sa tulong ng Illusion Fish Picture, si Francis ay nasa buong level kumpara sa 10 araw na nakalipas. Matapos makapasok sa mahalagang bakuran ng Clan Mission Division, muling nakita ni Francis ang matandang si Zhang. Binati ng batang si Francis si Vicehead. Si Francis ay hindi nang ahas na maging magalang. Parehong may awtoridad na mas mataas sa kanya ang matandang si Gord at ang matandang si Zhang. Nakasuot ng puti si Vicehead Zhang habang nakangiti kay Francis. Mayroong ilang mga libro dito. Beginner Array. 49 Arrays for Beginners, 2012 Ways of Constructing Arrays. Ikinaway ng matandang lalaki na si Zhang ang kanyang mga kamay at 7 hanggang 8 na libro ang lumitaw sa harap ni Francis. Nang matanggap ng huli ang mga aklat na ito, ngumiti ang matandang si Zhang, maaari mong kabisaduhin ang mga ito ngayon din. Tumigil si Francis, ngayon din. Ngunit hindi siya nito kayang dayin, sa tagal pa lamang ng pagkulo ng tsaa, kabisado na niya ang nilalaman ng mga aklat na ito. Isinasaulo ang anumang nakikita mo, hindi nakakagulat. Hindi nagulat ang matandang si Zhang. Paano niya nalaman na kabisado ko lahat ng nakikita ko? Hindi kaya sinabi sa kanya ng matandang si Gord. Sa ilalim ng curious na mga mata ni Francis, tumawa ang matandang si Zhang, nalaman ko na nakabisado mo ang lahat ng nakita mo noong una tayong nagkita. Ang mga pagbabago sa Illusion Fish Picture ay napakasalimuot at kapag gumalaw ang mga isda na may iba't ibang kulay, tiyak na may mahusay na memorya ang isa kung hindi ay hindi nila masabi ang tamang sagot. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga sa paghanga. Wala namang kakaiba dyan, hindi lang ikaw ang nakaka-memorize ng lahat ng nakikita mo. Sabi ni Vicehead Zhang. Baka ikaw din. Bahagyang huminto si Francis at labis siyang nagulat. Tama, pinanganak ako na may ganitong talento. Kapag nagbabasa, 2 beses o 3 beses ko lang tingnan ang mga nilalaman para maisaulo ko lahat. Pero kung ikukumpara sa talent mo, napakalayo. Ang matandang lalaki na si Zhang ay mahiyain noong una, ngunit nagsimula siyang umiling ng mapait sa kalaunan. Mayroong maraming mga henyo na maaaring kabisaduhin ang lahat ng kanilang nakita, ngunit wala ni isa sa kanila ang maikukumpara kay Francis. Sa parehong araw, sinabi lamang ni Vicehead Zhang kay Francis ang pangunahing teorya at direksyon ng mga array. Naisip ni Francis na ang mga arrays ay mas komplikado pa kaysa sa peel refining. Bago siya umalis, ngumiti ang matandang si Zhang, kung naiintindihan mo ang lahat ng 7 aklat na ibinigay ko sa iyo, hahayaan kitang gamitin ang energy gathering array sa 1000 Leaf Pond. Ito ay may mahusay na epekto para sa pagpapalakas ng katawan. 125,000 Leaf Pond.
Agad bumilis ang tibok ng puso ni Francis nang marinig niya ito. Matagal na siyang pumasok sa clan at alam niya ang kaunting impormasyon tungkol sa mga mahiwagang lugar tulad ng Floating Crest Palace, Thousand Leaf Pond at Hollow Building. Ang Floating Crest Palace ang pundasyon ng clan at ito ay isang napakahiwagang lugar. Kahit na ang mga elder at ang sect master ay maaaring hindi alam ang mga sikreto. Tulad ng para sa Thousand Leaf Pond, hindi ito may kukumpara sa Hollow Building at Floating Crest Palace, ngunit ito ay isang cool na lugar pa rin. Ang lugar ay nilikha ng kalikasan at nang maglaon, dumating ang mga eksperto mula sa clan at nag-set up ng energy gathering array na tumagal na ngayon ng 1,000 taon, at ito ay nagbigay ng tubig sa pond ng ilang mga espesyal na epekto. Kung nakapasok si Francis sa Thousand Leaf Pond, magiging maganda ito para sa kanyang silver wall technique. Vice Head Zhang, narinig ko na ang mga panloob na disipulo lamang ang pinapayagang makapasok sa Thousand Leaf Pond. Tanong ni Francis. Hahaha, ang Thousand Leaf Pond ay isang mahalagang lugar sa clan. Kahit na ang mga panloob na disipulo ay hindi magagamit ito ayon sa gusto nila, ngunit bilang Vice Head ng Clan Mission Division, ako rin ang namamahala sa lugar na ito. Kung mayroon kang mahusay na talento sa arrays, halimbawa, ang pag-unawa sa lahat ng mga libro na ibinigay ko sa iyo sa loob ng 7 araw, ito ay maaaring maging dahilan ni Leaf para kay Thos. Paliwanag ng matandang si Zhang habang nakangiti. Naunawaan kaagad ni Francis. Ayon sa mga patakaran, ang isang panlabas na alagad na tulad niya ay hindi papayagang pumasok sa Thousand Leaf Pond, kakaunti lamang ang mga tao ang may ganitong espesyal na pagtrato. Ngunit ang matandang lalaki na si Zhang ay isang vice head at kinokontrol niya ang lugar na ito, upang maipasok niya si Francis sa likod ng pinto. Malinaw, kinailangan ni Francis na magpakita ng matinding talento sa array setting para patunayan na siya ay may karapatang pumasok. Ang pag-iwan sa matandang si Zhang, ang 7 libro ay lumitaw sa isip ni Francis. Ang mga libro ay umunlad mula sa madali hanggang sa mahirap. Sa 7, ang beginner's array ang pinakamadali, hindi gaanong kailangan ng pangunawa. Kailangan lang isaulo ito at mula doon, 70 hanggang 80% ang matututunan. Nang bumalik si Francis sa kanyang patio, natutunan niya ang unang aklat na beginner's array. Sumunod ay ang 49 Arrays for Beginners, na nagbigay sa mambabasa ng pangunahing kaalaman sa mga array. Kung ito ay ibang tao, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon upang maunawaan ang mga aklat na ito. Kahit na ang isang henyo ay nangangailangan ng ilang buwan. Mula sa 2nd aklat, nagsimulang maramdaman ni Francis na naging mahirap ito. Mula sa isang tiyak na pananaw, pinahihirapan ng matandang si Zhang ang mga bagay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 7 aklat na ito. Ito ay isang imposibleng gawain para sa isang normal na kababalaghan, ngunit sinubukan pa rin ni Francis na intindihin silang lahat. Ang pangalawang libro, 49 Arrays for Beginners, ay hindi rin ganoon kahirap, malamang na matapos niya ito ngayong gabi. Ngunit habang sinusubukang makakuha ng kaliwanagan mula rito, may natanto si Francis. Ang illusion fish picture ay may pagkakatulad sa mga nilalaman ng mga aklat na ito, tulad ng mga ito ay nagmula sa parehong pinagmulan. Nangangahulugan din ito na kung susubukan niyang unawain ang mga libro ng illusion fish picture at arrays ng sabay, ito ay magiging mas mabilis. Nagniningning ang excitement sa mga mata ni Francis, parang gusto niya itong lumunin sa isang lagok. Ngunit napahinto siya ng isang balita noong hapong iyon. Palitan ng inner disciple na si Francis, hinamon ka ng substitute disciple na si Asher na 16 at lalabanan kanya sa loob ng 3 araw. Ang balitang ito ay nagmula sa Outer Hall Division. Challenger, Asher, 16 na pwesto. Hinamon, Francis, 13 na ranggo. Ang Asher na ito ay talagang hinahamon ako. Inihagis ni Francis ang sulat sa gilid at hindi niya ito inilagay sa puso. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Prinsesa Myra. Dapat kang mag-ingat kay Asher. Sinanay niya ang kakayahan ng pamilya Turner na Blazing Sun Sword Technique, na isang pinasimpleng bersyon ng middle-class mortal skill ng Broken Moon Clan, Blazing Sun Manual.
Pagkatapos makapasok sa clan, gumugol siya ng maraming primal crystal stone at nakakuha ng kumpletong kopya ng Blazing Sun Manual sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Mula nang magkaroon siya ng mga koneksyon, tumaas ang kanyang mga cult iba. Half-step na Ascended Realm Cultivation, may kakayahan siyang hamanin ang nangungunang 10. Mataimtim na sabi ni Myra. Middle class mortal skill. Nang marinig ito, maging si Francis ay bahagyang naantig. Ang mga mortal na kasanayan ay ang banal na martial arts sa mortal na mundo at sila ay nahati sa mababa, gitna, mataas, peak at ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat rango ay napakalaki, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ulap at putik. Ang peak class mortal skills ang nagpasikat sa Broken Moon Clan, hindi maisip ang kapangyarihan nito. Kung tatanungin kung gaano kalakas ang isang middle class mortal skill, kailangang banggitin ang rippling technique ni Balmond. Noong nag-sparring sila sa Gaius Palace, natalo ni Balmond si Gover, Vince, Francis at ang iba pa sa isang galaw lang. Sa oras na iyon, sina Vince, Gover at Francis ay natutong lahat ng Holy Martial Arts at kahit na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng kanilang cultivation, hindi ito malaki. Matapos makapasok sa clan, napagtanto ni Francis na ang rippling technique ni Balmond ay dapat na isang middle class mortal skill. At ngayon, ang kalaban ni Francis ay mayroon ding middle class mortal skill at umabot na sa kalahating hakbang Ascended Realm. Ang middle class mortal skills ay napakahirap para sa isang tao na matutunan sa ilalim ng Ascended Realm, kaya gaano kataas ang naabot ni Asher sa Blazing Sun Manual. Isang surge of confidence ang lumitaw mula kay Francis. Maliban kung si Asher ay kasing talino ni Balmond, hindi siya aabot sa mataas na antas. Nang makita ang reaksyon ni Francis, bahagyang nagulat si Myra dahil nalaman niya ang ugali ni Francis nitong mga nakaraang araw. May isa pang bagay. Sabi ni Myra pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan. Magsalita ka. Agad na tumugon si Francis. Ganito. Hindi naman talaga maganda ang sitwasyon ng dalawa mong kapatid. Alam mo ba ito? Maingat na sinabi ni Myra. Gover at Vince. Anong nangyari? Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Hindi nagtagal, dumating sina Francis at Myra sa tinitirhan ng mga panlabas na disipulo. Si Francis ay nanirahan sa lugar na ito dati dahil siya ay dating isang normal na panlabas na disipulo. Dumating si Francis sa silid ni Vince pagkatapos ay kumatok siya at binuksan ang pinto. Ang nakita niya ay isang payat na mukha. Huminto si Vince nang makita niya si Francis at may sasabihin sana siya ngunit nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Kuya Vince. Agad na binigyan ni Francis si Vince ng blood pill na natanggap niya sa Grasswood Division. Pagkatapos uminom ng tableta, medyo bumuti ang pakiramdam ni Vince. Pagkatapos ay pumasok si Gover sa katabi. Sa halip na masugitan sa loob tulad ni Vince, si Gover ay nakatanggap ng mga panlabas na pinsala. Pagkatapos ng kaunting pagtatanong, nalaman ni Francis na ang dalawa ay binubuli ng ilang kapalit na inner disciples na pinamunuan sila ni Horace. Lalapit lang ang mga bastos na ito at sadyang guluhin tayo kapag wala silang gagawin. Sabi ni Gover na may malamlam na ekspresyon. Hindi nagtagal, naunawaan ni Francis ang nangyari. Nang matalo niya si Fredrin noong araw na iyon at napatitag ang kanyang lakas. Nagsimulang magkaroon ng matatag na buhay ang dalawa ngunit hindi nagtagal ang magandang eksena. 4 hanggang 5 araw ang nakalipas, si Horace gayon din ang Hong Brothers, na nasa ika-8 at ika-9 na pwesto, ay nagsimulang gumawa ng gulo para sa kanila. Sa loob lamang ng ilang araw, sina Gover at Vince ay wala ng gana na magtanim o magtrabaho. Ilang beses lang lumitaw si Horace, ang Hong Brothers ang pangunahing umatake. Ang magkapatid na Hong ay kambal at tinawag silang Santi Hong at Ziggy Hong ayon sa pagkakabanggit. Mataas ang talento ng pares ng kambal at matagal na silang narank sa ika-8 at ika-9. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sinubukan ni Francis na pigilan ang kanyang galit. Si Gover at Vince ay may mga hitsura ng kahihiyan at pait. Natatakot kami na maabala namin si Kuya Hanford at naisip namin na matatagalan kami. Ibinaba ni Gover ang kanyang ulo at natakot siyang tingnan si Francis sa mata.
Mukhang kailangan kong humanap ng mas magandang paraan na magtatagal. Dahan-dahang tumayo si Francis habang ang malamig na liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata. Ang mga ekspresyon ni Gover at Vince ay kapansin-pansing nagbago. Brother Hanford, huwag magmadali. Hinamon ni Horace ang ikatlong pwesto ilang araw ang nakalipas at nanalo. Third place. Iyon ang pinakamataas na baitang ng mga panlabas na disipulo, kalahating linya na lang ang layo nila para maging isang panloob na disipulo. Ang pagkabalisa ay lumitaw sa mukha ni Myra habang sinusubukan niyang pigilan si Francis na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Relax, iyon pa rin ang aking orihinal na layunin. Puno ng kalmado ang boses ni Francis. Napagtanto ni Myra na ang kanyang mga mata ay malamig at kalmado, walang palatandaan ng pagmamadali. Higit pa rito, hindi pa nakita ni Myra si Francis na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos, parang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Teng! Lumabo ang figure ni Francis habang patungo siya sa isang tiyak na direksyon. Kuya Hanford. Saan ka pupunta? Tawag ng tatlo sa likuran niya habang sinusundan siya. Sa Outer Hall Division. Ang boses ni Francis ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Ilang sandali lang, dumating na si Francis sa Outer Hall Division. Ang Outer Hall Division ang namamahala sa lahat ng mga panlabas na disipulo at kung paano tinatrato ang mga disipulo. Gabi na ang araw, bakit ka nandito? Tanong ng isang matandang lalaki ng Ascended Realm habang nakataas ang kilay. Hinahamon ng isang kapalit na panloob na disipulo. Sabi ni Francis. Pangalan mo? Ang tingin ng matandang lalaki, na nasa Ascended Realm, ay bumaling kay Francis. Mapanghamong ika-9 na pwesto. Ziggy. Mapanghamong ika-8 pwesto. Santi. Mapanghamong 3rd place. Horace. Isang boses na puno ng pagpatay na layunin at lamig ang umalingaw-ngaw sa hall. Ano? Umikot ang eyeball ng matanda habang sumisigaw, walang tuntuning nagsasabi na maaari mong hamanin silang lahat. Kasabay nito, nagbago ang mga ekspresyon ni Myra, Gover at Vince na kakahabol lang. Ito ay masyadong baliw. Kuya Hanford. Sa ilalim ng kanilang mga hiyawan sa pagkabigla, napagtanto nila na walang bakas ng pagkawala ng emosyon ni Francis. Magugulat ang lahat kung magpasya ang isa na hamanin ang ika-9, ika-8 at ika-3 ng sabay-sabay. Hindi. Hindi ito sama-sama sa mga patakaran. Umiling ang matandang lalaki sa Ascended Realm. Si Francis ay nakatayong hindi kumikibo na parang ayaw niya. Gusto niyang hamanin ang 3 ng sabay-sabay dahil makakatipid ito ng oras. Ngunit kung hindi ito posible, ang tanging magagawa niya ay lumaban ng paisa-isa. Nang malapit ng sumuko si Francis. Sumangayon sa kanyang mga tuntunin. Isang mayabang na malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman ng hall na tila ito ay isang Diyos. 126 ang galit ni Asher. Sumangayon sa kanyang mga tuntunin. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw nang lumitaw ang isang malakas na pag-akyat ng enerhiya sa pag-iisip. Lahat sa ilang daang yarda na radius ay tumahimik. Naramdaman ni Francis na pamilyar ang may-ari ng boses na ito at nakatingala, ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na Asher, ang vice head na nakita niya noon. Vice head. Ang puso ng matandang Ascended Realm ay nanginginig habang tinatango niya ang kanyang ulo, pagbati vice head, malalampasan ko kaagad ang hamon ni Francis. Sure. Ang Asher-clothed middle-aged man ay sumulyap kay Francis pagkatapos ay nag-iwan ng after-image sa hangin habang siya ay nawala. Naunawaan ni Francis na ang vice heads ay may cultivation malapit sa True Spirit Realm at sila ay may mataas na autoridad sa clan. Francis. Sa loob ng 3 araw, haharapin mo ang ranggo na ika-3, ika-8 at ika-9 na kapalit na Inner Disciples. Bukod pa riyan, haharapin mo rin ang hamon ni Asher. Nag-iba ang ekspresyon ng matanda habang patuloy ito sa pagsasalita. Nangangahulugan ito na si Francis ay lalaban ng 4 na laban ng sabay-sabay, kung saan 3 ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya at isang mas mababa. Si Horace, na nasa ika-3 ranggo at isa sa pinakamalakas na panlabas na disipulo, ay naroroon din. Naiintindihan.
Tumalikod si Francis at umalis, naiwan ang iba pa na natulala. Hindi alam ni Gover at Vince kung ano ang sasabihin, halatang nabigla sila sa nakakabaliw na galaw ni Francis. May nakasulat na sorpresa sa mukha ni Myra, matagal bago siya nakabawi. Teng! Nag-flash ang figure ni Francis at bumalik siya sa kanyang courtyard. Hahabulin sana siya ni Vince, ngunit pinigilan siya ni Gover. Sa loob ng 3 araw, si Kuya Hanford ay magtutuon ng pansin sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Mas mabuti na huwag natin siyang istorbohin. Walang nakapigil kay Francis ngayon. Sa mismong gabing iyon, isang balita ang bumulaga sa buong panlabas ng mga alagad. May humamon sa 3 kapalit na inner disciples ng sabay-sabay at lahat sa kanila ay nirerango sa top 10 na ang pinakamahusay ay 3rd. Halos lahat ng panlabas na disipulo ay nakarinig ng balitang ito at marami sa kanila ang dumating upang tanungin sina Vince at Gover. Labis na balisa at guilty ang dalawa dahil sa kanila nagsimula ang lahat ng ito. Maraming mga panlabas na alagad ang naghihintay para sa 3 araw na lumipas. Sa loob ng isang patio. Ang hamon sa loob ng 3 araw. Ako, si Asher ay matatalo ka ng husto kaya hindi ka na makakarating pa. Nakakuyom ang mga kamao ni Asher nang lumitaw mula sa kanya ang isang surge of battle intent. Naglakbay ang kanyang tingin sa ika-13 courtyard kung saan nakatira si Francis. Bilang ika-16 na ranggo, mayroon lamang 2 courtyard sa pagitan nila. Madilim na gabi, sa isang pavilion ay nakatayo ang 4 na figure. Ang isa sa kanila ay isang gwapong binata na nakasuot ng itim na striped shirt, ibig sabihin ay isa siyang panloob na alagad. Kuya Roldan. Magalang na sabi ni Horace. Tumayo si Roldan habang nasa likod ang kanyang mga kamay nang lumitaw ang isang malamig na ngiti, mukhang minaliit ko ang lakas ng loob ni Francis. How dare he try and fight back against me? Kuya Roldan, okay lang. Hindi niya ako matatalo. Dahan daw ang sabi ni Horace. Hahaha, ang brat na iyon ay lalaban sa 4 na laban sa araw na iyon at kailangan muna niyang talunin si Asher, nagagasto sa kanya ng maraming enerhiya. Pagkatapos makipagkita sa amin, mawawalan siya ng isang layer ng balat kung hindi siya mamatay. Nagtiwala ang magkapatid na Hong. Tumango si Roldan habang sinusuri niya si Horace at ang magkapatid na Hong. Si Francis ay parang itlog na sumusubok na basagin ang isang bato, ngunit mayroon ding kaina-hinalang punto. Bakit hahamunin ni Francis ang 3 kung haharapin din niya si Asher? Ang 4 na laban ay natipon lahat sa isang araw. Si Francis ba ay isang retard? Ano ang silbi ng ginagawa niya ito? Ang pag-iisip na ito ay kumislap sa kanilang mga puso pagkatapos ay lumipas. Dahil napagpasyahan na nila na matatalo si Francis, bakit mahalaga ang proseso? Lumipas ang oras at matatapos na ang 3 araw. Nitong mga nakaraang araw, walang dumating para mang-istorbo kay Francis at ang huli ay nanatili lamang sa kanyang silid at hindi siya lumalabas. Ang lahat ay sigurado na si Francis ay kukuha ng bawat segundo upang linangin at pitalasin ang kanyang sarili. Ngunit sa totoo lang, ginugol ni Francis ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-unawa sa illusion fish picture at sa array box. Gusto ni Francis na matutunan ang 7 libro para makapasok siya sa Thousand Leaf Pond at mapabuti ang kanyang katawan. Upang makapasok sa Ascended Realm kasama ang kanyang katawan. Ito ang kasalukuyang layunin ni Francis. Para dito, kinain niya ang isa sa marrow cleansing pills na pinino niya. Ang marrow cleansing pill ay napakabisa para sa mga nasa ilalim ng Ascended Realm at maaari nitong mapataas ang mga katangian ng isang tao. Pero dahil ito ang second time na umiinom siya, kalahati lang ang effect nung dati. Gayunpaman, dahil sa kanyang misteryosong kaliwang mata, maaari siyang sumipsip ng mas maraming enerhiya at kahit na ang enerhiya na kinuha ay kalahati lamang ng dati, hindi ito mas masahol kaysa sa sinumang kumuha nito sa unang pagkakataon. Pagkatapos niyang kainin ang marrow cleansing pill, inilipat ni Francis ang silver wall technique at returning breath technique at naramdaman niyang lumakas ang kanyang katawan at mga organo. Ang pagtaas ng kanyang mga katangian ay nagpapataas ng pundasyon ni Francis para sa silver wall technique. Pakiramdam niya ay masiksik at mas malakas ang kanyang panloob na lakas kaysa dati.
Sa ikatlong araw, natitiyak ni Francis na ang kanyang returning breath technique ay umabot na sa pinakamataas na antas at ang dami at kalidad ng kanyang panloob na lakas ay nalampasan kung ano ito. Nangangahulugan ito na ang kanyang returning breath technique ay umabot na sa pinakamataas na antas at nalampasan pa ito ng kaunti, kaya't ang kanyang panloob na lakas ay hindi bababa sa katumbas ng isang normal na cultivator ng half-step na ascended realm. Ang tanging pinagsisisihan ay hindi gaanong umangat ang silver wall technique. Mayroon pa ring distansya sa mga huling yugto ng ika-9 na antas, ngunit naunawaan ni Francis na dahil tumaas ang kanyang mga katangian, ang tagumpay sa pagpapalakas ng katawan ay magiging mas madali. Sa makatuwid, ang pinakamataas na ika-9 na antas ng silver wall technique ay walang pagtutol, ang kailangan lang niya ay 10 araw lamang. Para naman sa huling Marrow Cleansing Pill, nagpasya si Francis na ibenta ito at ibalik ang ilang primal crystal na bato. Gumamit siya ng 5 substandard na primal na kristal na bato upang bilhin ang mga materyales na kailangan sa paggawa ng 2 Marrow Cleansing Pills at bawat tableta ay maaaring magbenta ng 5 primal crystal na bato. Kinaumagahan. Lumabas si Francis sa kanyang courtyard at lumanghap ng sariwang hangin habang siya ay humikab. Napagtanto ni Francis na maraming mga panlabas na disipulo malapit sa kanyang patio. Lumabas ba si Francis? Ngayon ang araw ng labanan, hindi siya magiging pagong at magtatago, di ba? Itong grupo ng mga panlabas na alagad ay magugustuhan ng lahat kung ang langit ay bumagsak. Walang sino man ang hindi mahilig manood ng mga palabas at ang palabas na ito ay nagulat sa lahat ng panlabas na mga alagad. Bilang manggugulo, si Francis ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Nitong mga nakaraang araw, sumikat ang pangalan niya. Kuya Hanford. Mabilis na lumapit sina Gover at Vince. Sa simula, nagalit sina Vince at Gover na masyadong padalos-dalos si Francis. Tara na. Ang kalmadong mga mata ni Francis ay may tala sa kanila, na naging dahilan upang ang iba ay hindi maglakas loob na tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga puso ni Vince at ng iba pa ay nanginginig. Sa sandaling ito, si Brother Hanford ay nagbigay ng pakiramdam ng pagiging isang espada na maaaring tumago sa lahat ng bagay. Tila sa wakas ay napagtanto nila na wala ni isa sa kanila ang nakakakita kay Francis. Bumalik sa Lord Gaius, naramdaman nila na si Balmond ang pinaka-nakakatakot, ngunit alam nilang lahat kung gaano kalakas si Balmond. Hindi tulad ni Francis sa harap nila na nagbigay ng pakiramdam ng misteryoso, walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang kanyang limitasyon. Hindi nagtagal, nagpakita si Francis sa ilalim ng pagbabantay ng maraming mga panlabas na disipulo at dumating sa entablado kung saan lumaban ang mga kapalit na disipulo. Parami ng parami ang nagsimulang magtipon sa malapit. Ang mga panlabas na alagad ay may bilang ng mga tao. Mula 10 taong gulang hanggang 30 taong gulang, ang mga alagad na may iba't ibang edad ay naninirahan lahat dito at mayroong 2 hanggang 300 tao dito, halos kalahati ng bilang ng mga panlabas na disipulo. Pinagmasdan ng mga mata ni Francis ang karamihan at hindi nagtagal ay nakita niya si Asher. Bilang challenger, mas maagang dumating si Asher. Sumunod, isa-isang lumitaw si Horace at ang magkapatid na Hong. Ang tatlo ito ay nasa kalahating hakbang na ascended realm at ang mga aura na kanilang inilabas ay nagpabagabag sa ibang mga disipulo sa malapit. Ito ay lalo na para kay Horace, na nasa ikatlong ranggo, kung saan ang mga nasa ilalim ng kanyang paningin ay nagpababa ng ulo at umiwas dito. May kaunting alam si Francis tungkol kay Horace at pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata sa magkapatid na Hong. Ang magkapatid na Hong, Santi at Ziggy ay kambal at magkamukha sila. Pareho silang maikli ang buhok na may matipunong katawan. Habang naglalakad sila, umuumbok ang kanilang mga kalamnan ngunit hindi gaanong makakaapekto ito sa kanilang liksi. Ang mga laban ngayon ay hindi ko papansinin. Si Deacon Miller ay dahan-daang lumabas at inilabas ang kanyang 7th Sky of the Ascended Realm aura, na nagpaunawa sa mga panlabas na disipulo kung gaano sila kababa sa clan. Hindi nagtagal ay tumahimik ang mga tao. Mayroong ilang iba pang mga Deacon at Vice Deacon dito ngayon na may mga interesadong ekspresyon.
Ang unang labanan, si Asher, ang ika-16 na ranggo, ay hinamon si Francis, ang ika-13 na ranggo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Deacon Miller sa buong lugar. Teng! Nang matapos siya, kumislap ang anyo ni Asher at parang agos ng apoy, na dumapo sa entablado. Bahagyang tumalon si Francis sa ere at lumapag din sa entablado. Ang unang labanan, Asher versus Francis. Ang mga bagong papasok na disipulo ay labis na nasasabik. Pero si Gay na Asher at Francis ay sumali sa clan ng sabay at si Asher ay palaging may pinakamataas na cultivation, samantalang si Francis ay sikat sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Francis! Tinanggap mo ang hamon ko at naglakas loob pa rin na hamanin sina Horace at ko. Ibig sabihin hindi mo ako inilalagay sa iyong paningin. Bulong ni Asher sa kanyang puso. Sa kanyang kaliwang mata, isang pulang ilaw ang lumitaw, puno ng hangarin sa labanan at galit. Sa ilalim ng sirkulasyon ng middle-class mortal, skill-blazing sun manual, isang maapoy na pulang aura ang kumalat sa entablado habang tumataas ang temperatura. Para siyang Diyos ng apoy. 127. Sa sandaling iyon, ang hangarin at kapangyarihan ng labanan ni Asher ay umabot sa sukdulan nito. Hat! Ang kanyang half-step na Ascended Realm Cultivation at Middle-Class Mortal Skill Blazing Sun Manual ay nagbigay sa kanya ng kakayahang atakihin si Francis anumang oras na gusto niya. Paano magkakaroon ng Middle-Class Mortal Skill ang isang kakapasok lang sa clan? Ang mga kalapit na panlabas na disipulo ay natigilan bukod kay Fulton na nasa rank first ng mga substitute inner disciples, wala pa akong narinig na ibang tao na may Middle-Class Mortal Skill. Ang mga may middle-class mortal skills ay may mas malaking kalamangan. Damat! Ang unang kalaban ni Brother Hanford ay napakagulo na. Nagpalitan ng tingin sina Vince at Gover, pareho silang mataimtim. Alam ng lahat na haharapin ni Francis ang 4 na tao ngayon at wala sa kanila ang madali. Sa kabaligtaran, habang umuusad ang bawat labanan, mas nakakatakot ang kalaban. Sa makatuwid, hindi man lang inisip ng lahat ang tungkol sa pagkapanalo ni Francis. Iniisip nila kung gaano siya katagal at mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang unang labanan kay Asher ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ha. Mukhang wala na tayong pagkakataong mag-away. Nagtawanan ang magkapatid na Hong. Sa entablado. Mahinasigin ni Francis ang kanyang unang kalaban. Siya ay lalaban sa 4 na laban ngayon at sa makatuwid, kailangan niyang tapusin ang unang labanan ng mabilis. Kinailangan pa niyang tapusin ang unang 3 laban sa pinakamaikling panahon na posible dahil ang pinaka-nakakatakot na tao ay si Horace at dapat panatilihin ni Francis ang kanyang lakas para sa kanya. Francis! Ang unang labanan ay magiging huli mo rin. Isang pulang ilaw ang kumislap sa mga mata ni Asher habang ang kanyang nagbabagang aura ay sumisikat sa paligid ni Francis. Nakakatakot na lakas at bilis ng loob. Parang si Francis ay nahulog sa karagatan ng apoy. Bago pa man siya makagalaw, na-condense na ng kanyang kalaban ang kanyang panloob na lakas at umatake. Boom! Ang maliwanag na pulang kamao ay parang bulalakaw na malakas na tumulak kay Francis. Umaagos na tindig ng hangin. Paninigarilyo transparent step. Ang figure ni Francis ay lumabo at nawala. Pagkatapos ay tulad ng isang isda, nagsimula siyang lumihis sa mga pag-atake ni Asher. Dahil sa pulang ilaw at kumikislap na figure, hindi na makakita ng maayos ang mga tao sa ibaba. Nakikita nila ang mga pag-atake ni Asher, ngunit hindi ang figure ni Francis. Mula nang maunawaan ng huli ang illusion fish picture, ang smoking transparent step ni Francis ay lumampas sa pinakamataas na antas. Ang figure ni Francis ay malabo, totoo, peke at puno ng pagbabago. Bagamat malakas ang pag-atake ni Asher, wala ni isa sa kanila ang nakahawak sa damit ni Francis. Mahusay din ang kanyang speed skill, at hindi matukoy ni Asher kung sinong figure ni Francis ang totoo. Dadalhin siya ng ilusyon sa bawat oras. Ang speed skill na ito ay tila naglalaman ng enlightenment mula sa mga arrays. Pwede bang? Tinitigan ni Deacon Miller ang anyo ni Francis habang dumaan sa kanyang mga mata ang pagkagulat.
Saglit na nagpalitan ng galaw ang dalawa sa entablado at bagamat talagang makapangyarihan ang Blazing Sun manual ni Asher. Nakakamiss siya sa bawat oras. Ngunit ang kanyang lakas ay nagpagulat pa rin sa nangungunang 10 kapalit na panloob na mga disipulo. Kahit si Francis ay ayaw siyang harapin ng direkta. Una, gumamit siya ng middle-class mortal skill at kahit na hindi ito sinanay ni Asher sa isang mataas na antas, ito ay malakas pa rin. Pangalawa, gusto ni Francis na panatilihin ang kanyang lakas para sa mga susunod na laban. Nagliliyab na araw 3 strike. Isang mahinang pulang kinang ang lumitaw sa katawan ni Asher habang ang isang mainit na pulang kamao ay itinulak palabas ng 3 beses ng sunod-sunod na lumikha ng isang malawak na ranged wave attack. Ang mahinang pulang alon ng hangin ay humihip sa lahat ng direksyon. Mula lamang sa hakbang na ito, maaari niyang talunin si Fredrin na nasa ika-13 na pwesto noon. Hindi nakakagulat na nagkaroon siya ng kumpiyansa na hamanin si Francis. Break! Ang ilusyon na figure ni Francis ay lumipad sa paligid ni Asher at sa oras na ito, sa wakas ay nakakilos na siya. Q. 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 Ang kanyang pangalawang daliri ay paulit-ulit na tumusok mula sa iba't ibang posisyon. Ang ilang mga guhit ng liwanag ay tuwid, ang iba ay kurbado, ngunit ang mga ito ay tumusok pa rin patungo kay Asher. Agad na namutla ang mukha ni Asher dahil ang mga pag-atake ni Francis ay puno ng liksi at ang tunay na pag-atake ay mahirap hanapin. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng inner strength na inilalabas at sa makatuwid, sinubukan niyang hanapin ang posisyon ni Francis sa pamamagitan ng tunog. Ngunit pagkatapos ng Starfinger ay sumanib sa mga paliwanag na nakuha mula sa Illusion Fish Picture, ito ay halos isang ganap na bagong kasanayan. Ang pinsala ay mas malaki at puno ng liksi at ilusyon. Maaaring hindi totoo ang iyong nakikita at naririnig dahil ang mga tainga at mata ay maaaring DA ng mga ilusyon. Shuash! Isang bahid ng liwanag ang tumago sa balikat ni Asher na nag-iwan ng madugong sugat at naging sanhi ito ng panginginig ng katawan ng huli. Agad na dumating ang pangalawa at pangatlong gash. Si Asher ay nasa desperado na sitwasyon at kinailangan niyang buong galit na iikot ang Blazing Sun manual upang subukang gumanti. Ngunit sa tuwing gagawin niya, hindi man lang niya mahawakan ang mga damit ni Francis. Ang bilis at offense ni Francis ay palaging nanlinlang kay Asher. Sa isang saglit lang, nagkaroon ng 7 hanggang 8 duguan na mga sugat sa katawan ni Asher at ang kanyang buhok ay ginulo habang siya ay patuloy na humihinga. Sumuko ka na. Dalawang figure ang naging isa sa harap ni Asher na nagpapakita ng tunay na katawan ni Francis. Si Asher ay gumugol ng maraming enerhiya at siya ay nasugatan. Kung hindi dahil naging madali si Francis, baka binawian na siya ng buhay. Ngunit ang pakiramdam na hindi niya magawang hawakan si Francis sa buong labanan ay nawalan siya ng malay. Nagliliyab na Sunwave pagkasira. Ang palad ni Asher ay humiwas sa hangin at tumama kay Francis na nasa kanyang harapan. Ang eksenang ito ay naging sanhi ni Vince at kasamahan. Sa ibaba para sumigaw sa takot at isipin na si Francis ay masyadong pabaya. Flop! Ang figure ni Francis ay nawala sa hangin. Si Asher ay sumigaw ng "S" sa kanyang puso at bago pa siya makapag-react, isang matalim na lakas ng loob ang tumusok sa kanya mula sa likuran. Ang lakas ng pag-ataking ito ay bumaril sa kanyang katawan. Napatayo ang katawan ni Asher nang bahagya siyang lumingon at nakita ang malamig na mga mata ni Francis. Kung ito ay isang tunay na labanan sa buhay kamatayan, namatay ka na sana ng 1,000 beses. Ano ang punto ng pagkakaroon ng mataas na paglilinang at malakas na mga kasanayan sa OpenSea? Kung ang iyong tunay na lakas sa labanan ay si ******, kung gayon walang silbi. Ang unang labanan, ang naghahamon na si Asher ay natalo. Inihayag ni Deacon Miller. Matapos matalo si Asher, binawi ng magkapatid na Hong ang kanilang pagmamataas at sa halip ay naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon. Mula sa laban noon, ang lakas ni Asher ay maaaring may rank sa top 10 at ang isang elite na tulad niya ay pinaglaruan ni Francis. Maaaring isipin na ang lakas ni Francis ay mas malakas lamang kaysa sa kanila at hindi mas mahina. Ang ikalawang labanan, Francis ang ika-13 na pwesto kumpara sa Ziggy na ika-4.
Si Francis ang naging challenger ngayon. Seng! Parang pusa ang napakalaki na figure ni Ziggy habang tumatalon sa entablado. Bahagyang nanghina ang pupil ni Francis. Nalaman niyang maliksi ang mga galaw ni Ziggy at nakikita niya ang napakalaking kapangyarihan na nasa loob ng katawan ng huli. Isang maliksi na katawan, hindi lamang siya naabot ang mataas na antas sa pagpapalakas ng katawan, naabot din niya ang kalahating hakbang na ascended realm. May larawan siya ng lakas ni Ziggy. Sa mga tuntunin ng pagpapalakas at bilis ng katawan, ang Ziggy ay mas mahusay kaysa kay Asher noon. Bisig ng araro na bakal. Tumalo ng figure ni Ziggy sa harap ni Francis at malakas niyang itinulak ang kanyang mga kamao kay Francis. Boom! Ang isang 50 centimeters na butas ay nilikha sa entablado, na ginawa mula sa purong itim na bato. Ang iron claw arm ni Ziggy ay isang lubhang nangingibabaw na kasanayan na winalis ang lahat. Agad na tumugon si Francis ng smoking transparent step at iniwasan niya ang mga pag-atake ni Ziggy. Ngunit ang kamalayan ng labanan ni Ziggy ay mas mahusay kaysa kay Asher at mahuhuli niya ang figure ni Francis. One-line star finger. Isang sumisigaw na tunog ang biglang lumitaw at lumihis sa ere bago tumago sa defensive barrier ni Ziggy. Shush! May dugong marka ang naiwan sa binti ni Ziggy habang umuungal ang huli sa sakit. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay si Francis ay dahil nahuli niya ang maliit na depekto ni Ziggy sa kanyang kaliwang mata. Si Ziggy mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari noon. Matapos masugitan sa binti, bumagal ang takbo ni Ziggy at hindi nagtagal ay muli siyang natama ng star finger ni Francis. Hanggang 10 madugong galos lamang ang lumipas ay pinaalis siya ng entablado ni Francis. Flop! Dama po si Ziggy sa kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Kung hindi lang siya nasugatan sa binti simula pa lang na nagpabagal sa paggalaw niya, hindi siya matatalo ng ganoon kabilis. Santi! Medyo kakaiba ang lalaking ito, mag-ingat ka. Sinabi ni Ziggy kay Santi na paakyat na sana sa nangyari. Higit sa kanya ang lakas ng kuya niya at mas kalmado siya. Santi! Hindi mo kailangang talunin ang brat na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aksaya ng kaunting oras sa kanya at gamitin siya ng mas maraming enerhiya. Isang boses ang tumunog sa kanyang tainga. Tumango si Santi matapos marinig ito at dahan-dahan at tuloy-tuloy siyang naglakad sa stage. Hindi mapigilan ni Francis na suriing mabuti ang kanyang ikatlong kalaban. Mas malalim ang aura ni Santi kaysa sa kanyang mga kapatid. Iron Eagle God Claw. Ang bilis ng kasanayan ni Santi ay maaaring umatras at umabant at siya ay lubhang maliksi. Matalas at kasing bilis ng kidlat ang kanyang atake. Ang mabilis na kidlat na kuko, na maaaring makabasag ng bakal ng ilang sentimetro ang kapal, ay nalaslas sa hangin. Paninigarilyo transparent step. Naging malabo muli ang figure ni Francis at naiwasan ang nakamamatay na galaw ni Santi. Ang dalawang figure ay sumunod na nagsimulang magpalitan ng kanilang mga galaw. Nalaman ni Francis na hindi nagmamadaling umatake si Santi, ang huli ay laging nakatutok at hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban. Matalim ang mga mata ni Santi habang malamig na nakatingin kay Francis, brat na may apelidong Hanford, inaamin ko na mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit hindi ito madaling talunin ako. Ang kanyang layunin ay sayangin lamang ang enerhiya ni Francis, wala nang iba pa. 128. Medyo nahirapan si Francis nang kaharap ang Santi at kahit na mas malakas ang Santi kaysa sa Ziggy at Asher, hindi ito ang pangunahing dahilan. Dahil iyon sa ugali ng kanyang kalaban. Una, inamin niya na hindi siya kasing lakas ni Francis. Nangangahulugan ito na hindi niya mababawasan ang tingin sa kanyang kalaban. Sa kabaligtaran, gagamitin niya ang 200% ng kanyang kapangyarihan para labanan si Francis. Bukod doon, ang kanyang layunin ay hindi manalo. Ang tanging layunin niya ay gugulin ang enerhiya ni Francis. Mula sa 2 punto lamang, ang Santi ay halos walang mga kapintasan. Kahit na malalim ang galaw ni Francis, hindi nagmamadaling umatake si Santi. Sa halip, sinubukan niyang alamin kung nasaan ang aktual na posisyon ni Francis. Kaya ko siyang talunin sa 10-10 galaw. Pero pagkatapos,
Ang figure ni Francis ay kumislap at muling lumitaw sa harap ng Santi. Sa pagharap sa mahinahong Santi, nagpasya si Francis na baguhin ang kanyang mga taktika. Sa halip na gumamit ng kasanayan, gagamit siya ng ganap na lakas upang sugpuin siya. Nakahinga ng maluwag si Francis at pinakawalan ang kanyang aura. Kaagad, tumaas ng kalahating antas ang aura ni Francis na nagpabago sa ekspresyon ni Santi. Nanghina ang mag-aaral ni Horace habang nakatingin sa ibaba. Maraming tao ang natigilan, hindi nila inaasahan na nagpipigil pa rin si Francis. Nangangahulugan ito na habang nakikipaglaban kay Asher at Ziggy, si Francis ay hindi gumugol ng maraming enerhiya. Imposible. Ang dami niyang naiimbak na enerhiya ay higit pa sa akin. Tinitigan ni Asher si Francis, na lumalakas sa bawat sandali, na may maputlang mukha. Isang Lin Starfinger. Ginamit ni Francis ang kanyang max level na Starfinger at kahit na hindi niya pinagsama ang 4 na wind stand sa pagkakataong ito, ang lakas ay nagulat pa rin sa karamihan. Boom! 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 Ang sunod-sunod na bahid ng Asher na liwanag ay dumaan patungo sa Santi na parang isang kawan ng mga ibon. Maputlang puti ang mukha ni Santi habang ipinapaikot niya ang kanyang kalahating hakbang na ascended rim na panloob na lakas at inilatag ang isang defensive barrier palabas. Walang hangganang bundok. Iniunat ni Santi ang kanyang mga braso at ang kanyang aura ay naging kasing stable at kasing lalim ng Mount Tai habang sumasalubong ito sa mga pag-atake ni Francis. Pang! Isang pagsabog ang tumunog sa pagitan ng dalawa habang lumilipad ang mga bato at alikabok. Sa hitsura nito, ito ay isang labanan ng panloob na lakas. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, umungol si Santi at napaatras. Habang ginagamit ang kanyang buong lakas, may lumitaw na kapintasan at sinamantala ito ni Francis. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis, hindi siya naniniwala na ang kalaban ay magiging walang kamali-mali kapag ginamit ang kanilang buong lakas. Kapag ang mga taktika ay hindi gumana, ang napakalakas na lakas ay maaaring ang pinakamahusay na paraan at pilit na ginawa ni Francis na magkamali ang kalaban. One-line Starfinger. Tornado Stance. Si Francis ay patuloy na umaatake habang siya ay may kalamangan at pagkatapos ng pagsasanib ng Tornado Stance, ang kapangyarihan ay tumaas sa ibang antas. Pew! Pew! Ang mga bahid ng liwanag ay parang meteor shower at ang kapangyarihan ay lumampas sa limitasyon ng Consolidated Realm. Ang mga nanunood na panlabas na mga alagad ay tumitig ng nakabuka ang mga bibig. Sa sandaling ito, kailangan nilang aminin na si Francis ay maaaring may rank sa top 5 at may karapatang hamanin ang 3 pwesto. Wow! Ilang galaw lang ang nagawa ni Santi bago siya tumalsik ng isang subo ng dugo. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya para lang gamitin ang enerhiya ni Francis, natalo pa rin siya ng husto. Ayon sa kanyang orihinal na plano, mag-aaksaya siya ng oras at sasayangin ang enerhiya ni Francis. Ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ng huli ang isa sa pinakamagagandang galaw niya at matalo siya sa ganoong kaikling panahon. I tried my best. Walang magawang tumingin si Santi kay Horace. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Horace, napilitan mo na si Francis na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, kaya dapat ay gumugol siya ng kaunting lakas. Nabaliw ang mga manunood nang manalo si Francis sa kanyang 3 laban. Bago ang araw na ito, wala ni isa sa kanila ang mag-aakalang kayang-kaya ni Francis na pangalagaan ang 3 kalaban ng napakabilis at mahusay. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila medyo madaling nanalo si Francis sa kanyang mga laban. Walang matinding labanan. Matapos talunin ng Santi, pinalitan ni Francis ang kanyang ranggo. Ang ika-4 na hamon, Francis ang ika-8 na ranggo kumpara sa Horace na nasa ika-3. Bumalandra ang mga inaasahan sa mga mata ni Deacon Miller. Matapos manalo ng 3 sunod-sunod na laban, nagawa rin ba ni Francis na manalo sa huli? Alam ng lahat na si Horace ang pinakamalaking kalaban ni Francis ngayon. Bilang ika-3 na ranggo, si Horace ay isa sa mga pinuno ng mga panlabas na disipulo at hinamon pa niya ang mga magsasaka na nakarating sa Ascended Realm. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang lakas ni Horace ay lumampas sa Consolidated Realm. Francis!
Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong harapin ako. Ang malaki at maskuladong figure ni Horace ay yumanig sa entablado. May mga bitik na parang sapot ng gagamba sa matigas na purong itim na bato. Sa pagbaba pa lang sa entablado, ipinakita na ni Horace kung gaano siya kalakas. Shush! Ang mga damit ni Horace ay itinapon, na inihayag ang kanyang katawan. Ang aura na inilabas niya ay maaaring takutin ang pictier deadly beasts. Ang mga panlabas na alagad ay huminga ng malamig at bumungad sa kanilang mga mata ang pagkagulat. Aura na malapit sa isang Lord Tier na nakamamatay na hayop. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Kumpara sa kalahating buwan na nakalipas, ang lakas ni Horace ay tumaas. Hindi nakakagulat na nagawa niyang palitan ang orihinal na third place. Nakita ng kaliwang mata ni Francis na ang katawan ni Horace ay halos umabot na sa Ascended Realm. Kapwa sila ni Horace ay nakatutok sa pagpapalakas ng katawan at iisa ang kanilang layunin ang makapasok sa Ascended Realm kasama ang kanilang mga katawan. Ngunit kung ikukumpara ang dalawa, si Horace ay mas malapit kay Francis. Pagkatapos ng lahat, si Horace ay nakapasok sa clan kanina at nagsanay ng mahabang panahon. Kung makakalakad pa siya ng kalahating hakbang, siya ang magiging unang panlabas na disipulo na pumasok sa Ascended Realm kasama ang kanyang katawan sa nakalipas na daang taon. Seng! Seng! Nilapitan ni Horace si Francis ng hakbang-hakbang. Maliit na golden metal fist. Tila lumawak ang kamao ni Horace habang natatakpan ito ng isang patong ng ginto. Bahagyang yumigting ang kaliwang mata ni Francis habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Boom! Sa sandaling nailabas ang kamao, lumitaw ang katawan at kamao ni Horace sa harap ni Francis. Ang sumasabog na enerhiya at bilis ng Horace ay madaling nalampasan ang magkapatid na Hong. Ang mga nanunood na panlabas na mga alagad ay tumitig sa gulat. Ang kamao ni Horace ay maaaring agad na pumatay ng sinumang magsasaka sa ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm. Pagbubukas ng Silver Wall Mountain. Sa paglipas ng panahon, sumabog din ang lakas ni Francis. Nakipagsampalataya ang kamao, puno ng ligaw at kapangyarihan. Walang taktika o kasanayan ang kasangkot sa lahat. Ang lahat ng mga panlabas na alagad ay nakarinig ng isang bang. Bago may nanginig ang mga tainga at nawalan sila ng pandinig. Teng teng teng. Sina Francis at Horace ay parehong umatras at nag-iwan ng mga bitek sa lupa. Si Francis ay umatras ng 9 na hakbang bago niya pinatatag ang kanyang katawan, habang si Horace ay nakagawa lamang ng 8 hakbang. Bahagyang napangunahan ni Horace, ngunit ang eksenang ito ay nagulat sa mga panlabas na disipulo sa ibaba. Si Francis ay hindi nadurog ni Horace, kahit na sila ay nag-aaway ng ulo. Ang taong iyon ay nakatuon din sa pagpapalakas ng katawan at nagagawa niyang kontrahin si Horace. Sumiklab ang usapan sa malapit. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang pinaka-nagulat na tao ay si Horace mismo, malinaw na alam niya kung gaano kahirap palakasin ang katawan ng isang tao. At mahirap isipin kung paano naabot ng kabataang nasa harapan niya, na 14 hanggang 15 years old pa lang, ang ganoong level. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang sariling edad ay 24 hanggang 25, siya ay 10 taong mas matanda kay Francis. Kung hindi niya maabot ang Ascended Realm ng 30, itatapon siya ng clan. Ang kanyang antas ng pagpapalakas ng katawan ay talagang umabot sa isang mas mataas na antas kaysa sa akin. Ang ekspresyon ni Francis ay kasing kalmado ng tubig habang ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata ay bumukas. Ang kanyang Silver Wall technique ay nakatuon sa pagtaas ng kapangyarihan at depensa. Si Horace ay nagsanay sa isang body strengthening technique na hindi mas masahol pa kaysa sa Silver Wall technique at ito ay umabot sa mas mataas na antas. Hindi ko akalain na nag-focus ka din sa pagpapalakas ng katawan at sinanay mo to high level. Pero ngayon, matatalo ka pa rin. Malamig ang ekspresyon ni Horace habang nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, napagtanto ni Francis na ang panloob na lakas at pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Horace ay parehong perpektong sumanib sa kanyang mga buto. Basag! Basag!
Nagbitak ang mga buto ni Horace habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Tumalo ng puso ni Francis, naramdaman niyang nakikipaglaban siya sa isang Lord-tier deadly beast. Mahirap isipin kung anong antas ang naabot ni Horace sa kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan upang ganap na pagsamahin ang kanyang panloob na lakas at katawan. Gold Bronze Casting Body. Ang aura ni Horace ay biglang tumaas ng kalahating antas nang lumitaw ang isang gininto ang kulay tanso sa kanyang katawan. Matapos gamitin ang discarding ito na Gold Bronze Casting Body, nagkaroon ng kakayahan si Horace na hamanin ang mga nasa Ascended Realm. Maliit na Golden Metal Fist. Isang gintong kamao ang tumago sa Aira at binalot si Francis. Ang bilis ay masyadong mabilis. Kung ito ay nasa ilalim ng isang normal na sitwasyon, si Francis ay hindi makakapag-react sa oras. Ngunit sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Francis ay nakabukas ng husto at nagawa niyang harangan ang mabilis na hampas ng kidlat ni Horace. Pang! Ang katawan ni Francis ay pinabalik ng 10-10 yarda. Kung hindi dahil depensa ang kanyang silver wall technique, ang suntok noon ay nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo. Pababa. Pinilit ni Horace si Francis sa gilid ng entablado. Kung nahulog siya sa entablado, nangangahulugan ito na natalo siya. Sure! Ang figure ni Francis ay nawasak ng isang kamao. Naiwan si Horace sa pagkakataong ito. Umaagos na tindig ng hangin. Paninigarilyo transparent step. Pinagsama ni Francis ang enlightenment mula sa flowing wind stand sa kanyang max level na kasanayan sa paggalaw. Kaagad, ang bilis ng kasanayan ni Francis ay umabot sa pinakamataas na antas nito. Ang pag-unawa na nakuha mula sa illusion fish picture ay higit na pinagsama at si Francis ay naging mas malapit sa isang isda. Ang husay sa paggalaw ni Horace ay ang kanyang kahinaan kung ikukumpara kay Francis. Maraming beses, nalinlang siya ni Francis at hindi nakuha ang kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ito, bumukas ang kaliwang mata ni Francis habang sinimulan niyang suriin ang gold bronze casting body ni Horace. 129. Gold bronze casting body. Ito ang hakbang ng pagpatay ni Horace at kapag ginamit, ang kanyang kapangyarihan at depensa ay tataas sa ibang antas. Si Francis ay napaatras noon at halos masugitan siya. Sa sandaling ito, binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang siyasatin ang mga depekto ng pagkilos. Sa kanyang enhanced vision mode, sizzles ng pulang gintong liwanag ang lumitaw sa katawan ni Horace. Perpektong pagsasama sa pagitan ng body strength and technique at inner strength. Isa pang kalahating hakbang at mararating niya ang Ascended Realm gamit ang kanyang katawan. Tumalo ng puso ni Francis. Hindi katakatakang may mga alingaw-ngaw na ang nangungunang kapalit na panloob na mga disipulo ay may kakayahang hamanin ang mga nasa Ascended Realm. Ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ay ang pinakasimpleng paraan ng paglilinang at ito ay tungkol sa dominasyon sa iba na may kapangyarihan. Sa makatuwid, ang mga bahid ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay talagang maliit. Binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at wala siyang makitang anumang halatang pagkukulang. Nakikita niya ang prinsipyo sa likod ng gold bronze casting body, ngunit dahil magkaiba ang estilo ng dalawang diskarte sa pagpapalakas ng katawan, hindi niya ito magagamit sa kanyang sarili sa maikling panahon. Brat! Titingnan ko kung hanggang kailan ka tatagal. Tumunog ang boses ni Horace habang bumababa ang rate ng pagkakasala niya. Sa halip, sinubukan niyang hanapin ang figure ni Francis at hindi siya umatake ng padalos-dalos. Matapos sumanib ang kasanayan sa paggalaw ni Francis sa illusion fish picture, nagkaroon ng mga ilusyon sa lahat ng dako na angkop sa magulong sitwasyon. Kaya kapag gumawa ng mas maraming galaw ang kalaban, mas madali silang nalinlang. Ang isang mahinahon, lohikal na tao ay maghihigpit sa kanilang paggalaw, na magpapababa sa epekto ng illusion fish picture. Sa maikling panahon, hindi gumalaw si Horace, sinusubukan niyang hanapin ang tunay na katawan ni Francis at hindi siya mag-aaksaya ng enerhiya. Kung hindi gumalaw ang kalaban, gagawin ko. Starfinger. Malamig na tumawa si Francis at ipinadala ang kanyang max level na Starfinger kay Horace. Ding ding ding.
Lumitaw ang mga sparks ng Damapo ang mga pag-atake sa Horace, ang mga matatalim na galaw na ito ay hindi man lang tumago sa kanyang depensa. Hahaha. Ito ang atake mo. Anong nakakatakot na depensa? Bumilis ang tibok ng puso ni Francis, ang depensa ng gold bronze casting body ay mas malakas pa kaysa sa kanyang silver air barrier. Maliit na golden metal fist. Bulalas ni Horace habang nilock niya si Francis at inilabas ang kanyang kamao. Ang hangin lamang mula sa kamao ay maaaring makasira ng mga magsasaka sa ika-8 at ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm. Silver Air Barrier. Pinaikot ni Francis ang kanyang panloob na lakas ng to the max at ginamit niya ang defensive skill ng Silver Wall Technique. Isang manipis na layer ng transparent na pilak ang lumitaw sa kanyang balat. Boom! Ang kamao ay tumama sa target nito at ang silver transparent na harang ay nanginig at ang kulay nito ay lumabo. Naramdaman ni Francis na parang may bundok na bumababa sa kanya at sa ilalim ng pressure na ito, ang returning breath technique niya ay lumampas sa max level. Crack! Sa ilalim ng pagkilos na maaari pang itulak pabalik ang ilan sa Ascended Realm, ang Silver Air Barrier sa wakas ay nasira. Ngunit ginamit ni Francis ang enerhiyang ito para tumalon pabalik ng 10-10 yarda at umatras siya gamit ang kanyang smoking transparent step. Teng! Teng! Napaatras din si Horace ng pagkawasak ng Silver Air Barrier at naging solemn na ang kanyang ekspresyon sa unang pagkakataon. Mula sa simula hanggang ngayon, ang pagganap ni Francis sa bilis, galaw at lakas ay lumampas muli sa kanyang inaasahan at nagawa niyang labanan siya ng katumbas sa maikling panahon. Sa mga tuntunin ng paggalaw, kailangang aminin ni Horace na hindi siya kasing galing ni Francis. Naintindihan ni Francis ang illusion fish picture at ito ay pinakamahusay kapag ginamit ng may mga kasanayan sa bilis lalo na, kaya ang smoking transparent step ay lumampas sa pinakamataas na antas. Higit pa rito, ang returning breath technique ay nagbigay kay Francis ng siksik at makapal na panloob na lakas. Kung gugustuhin ni Francis, maaari siyang lumaban ng tigil. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ni Horace, ngunit ang layunin ni Francis ay hindi lumaban hanggang sa tabla. Starfinger. Tornado Stance. Maliit na golden metal fist. Silver Wall Mountain Opener. Ang dalawang figure ay magkakaugnay minsan at naghiwalay. Si Francis ang umatake, habang si Horace ay nasa defensive. Ang mga panlabas na alagad ay nagulat lahat. Ang Francis na ito ay may lakas na maihahambing sa Horace. Umaasa lang siya sa kanyang speed skill para kontrahin si Horace. Kung sila ay maglaban, hindi si Francis ang magiging kalaban ni Horace. Ang bilis ng kasanayan ay bahagi din ng lakas. Sa mga tuntunin ng bilis, nagagawa niyang talunin ang bawat panlabas na alagad. Kahit na ano pa ang sabihin nila, ang karamihan ay natulala pa rin sa tunay na lakas ni Francis. Nakatuon ang kanilang mga tingin sa dalawang figure sa entablado. Malalim ang galaw ni Francis at sa bawat pagkakataon, malilinlang ang mga manunood. Sa 10 pag-atake, si Horace ay maaari lamang makakuha ng maximum na 2 hanggang 3 pag-atake sa tunay na target at kailangan niyang umasa sa swerte. Kung paanong naglaban ang 2 ng 40 hanggang 50 moves, walang resultang nakita. Tornado Stance. Mahiwagang wind palm. Biglang bumagsak si Francis sa hangin at nagbago ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Isang Asher Light ang lumitaw mula sa kanyang palad na umikot ng pabilis at hinailan nito ang kalapit na hangin papunta dito. Ang paglipat ay tila mabagal, ngunit sa katunayan ito ay napakabilis at tila ginagamit ang kapangyarihan ng kalikasan upang hatiin ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Galaw yan. Napabuntong hininga si Fredrin, na nanunood sa ibaba. Ang galaw ni Francis ay ang mysterious wind palm, na tumalo kay Fredrin noong araw na iyon at ngayon ang galaw ni Francis ay 1 hanggang 2 beses na mas malakas kaysa dati. Gold Metal Sky Pole. Si Horace ay same time na gumamit ng offensive at defensive skill. Nakataas ang 2 kamay niya na parang gusto niyang itulak pataas ang langit. Ang 2 killing moves ay nagsalubong ng husto sa kalagitnaan ng hangin at nagpadala ng tuloy-tuloy na tunog ng dingding. Ang isang figure ay nasa himpapawid, habang ang isa ay nasa lupa.
Habang nagsasalpukan ang mga galaw, isang magulong surge ng enerhiya ang kumalat sa kalapit na lugar at nagpasabog ng isang layer ng alikabok na tumatakip sa stage. Nagpatuloy ito ng ilang sandali bago naghiwalay ang dalawang figure sa isang ping. Teng! 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 Ang isang gintong figure ay nagamp habang siya ay umatras, habang ang isa naman ay bumaligtad sa himpapawid at marahang lumapag sa lupa. Nang muling bumagsak ang alikabok, makikita ang dalawang figure. Si Francis ay kapareho ng dati, ang pinagkaiba lang ay ang kanyang damit ay napunit. Para naman kay Horace, 10-10 marka ng dugo ang lumitaw sa kanyang katawan. Pero sa itsura nito, hindi naman siya malubhang nasugatan. Ngunit kahit noon pa man ay huminga ng malamig ang mga manunood. Sinong mag-aakala na si Horace ay magugulo? Siguro malapit na siyang maging bagong top outer disciple. Isang malinaw na boses ang narinig mula sa malapit. Nang marinig ang boses na ito, nanigas ang katawan ng maraming tao, lalo na ang mga kapalit na inner disciples tulad nina Fredrin at Hong Brothers, na tumingin sa lalaking nagsalita. Mula sa karamihan, isang landas ang nilikha at lumabas ang isang kabataan. Normal ang mukha ng kabataang ito at kalmado ang ekspresyon. Ngunit ang mukha na ito ang nagbigay galang sa ibang mga alagad. Fulton, ikauna ang rango. Nandito pa rin siya. Narinig ko na minsang natalo ni Fulton ang mga panloob na disipulo ng Ascended Realm. Nagdulot ng shockwave ang hitsura ni Fulton. First sa mga panlabas na disipulo. Asher, Myra, Vince at kasamahan. Tumingin sa rumored figure na ito. Mula nang sila ay maging mga disipulo, narinig na nila ang mga tao na nagsasalita tungkol kay Fulton ng higit sa isang beses. Tila, ang talento ni Fulton ay napakakatamtaman, kalahati lamang ng espiritual na katawan at halos hindi siya makapasok sa clan. Ngunit isang katulad niya ang nakaabot sa trono ng mga panlabas na alagad sa pamamagitan ng pagsusumikap. Fulton, ang ibig mong sabihin ay si Francis. Siya ang magiging top outer disciple. Kahit na sa tingin mo ay hindi mo siya kapareha. Ang ilan sa mga kapalit na panloob na disipulo ay hindi napigil ang magtanong. Una, ang kanyang kakayahan sa paggalaw ay ang pinakamagaling sa mga panlabas na disipulo. Kahit ako ay hindi ko kayang pantayan siya. Sa pagsasalita hanggang dito, huminto si Fulton. Ang ilang kapalit na panloob na mga disipulo ay tumango bilang pagsang-ayon. Pangalawa, ang depensa ni Horace ay ang pinakamahusay sa mga panlabas na disipulo at hanggang ngayon, si Francis ay hindi pa nasusugatan samantalang si Horace ay mayroon, kahit na ito ay kaunting pinsala. Nakangiting sabi ni Fulton. Siniyasat ni Myra ang nangungunang panlabas na disipulong ito. Ngunit kahit saang pananaw man siya tumingin, tila normal siya sa lahat ng paraan. Sinuri ni Fulton, nangangahulugan ito na ang opensa, depensa at bilis ni Francis ay umabot na sa tuktok, kaya sa pangkalahatan ay mas malakas siya kaysa kay Horace. Ang depensa ni Horace ay ang pinakamahusay sa mga panlabas na disipulo at kung magagawang talunin siya ni Francis, siya ang magiging bagong nangungunang panlabas na disipulo. Nadama ng karamihan na may dahilan ito. Pagkatapos ng lahat, ang kapalit na inner disciple na nirango sa ikalawang ay lumaban lamang kay Horace sa isang draw. Sa sandaling ito, muling nagbago ang sitwasyon sa entablado. One-line star finger. Bahagyang tindig ng hangin. Biglang pinagsama ni Francis ang third stance ng 4 na wind stances sa kanyang mga pag-atake. Ang liwanag mula sa partial wind stance ay mas malakas kaysa sa tornado wind stance at ngayon, ang katawan at cultivation ni Francis ay parehong mas mahusay kaysa dati. Hiyo! Ang matalim na lakas sa loob ay kumislap sa hangin. Ang daliri ni Francis ay parang talam habang tumusok ito sa baywang ni Horace. Paano? Nanigas ang katawan ni Horace habang tinitingnan ang marka sa kanyang baywang. Hindi siya makapaniwala na ang depensa niya ay nasira ng kalaban. Hiyo! Isang manipis na marka ng daliri ang bumungad sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, natulala si Horace nang may lumabas na madugong marka sa kanyang leeg. Tuwid ang mga balahibo niya sa katawan at bumubuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo.
Tila halos pumasok na siya sa mga pintuan ng kamatayan. Halatang natipid ang lakas ng pangalawang daliri kung hindi ay nahiwa ang kanyang lalamunan. Tulad ng naisip ko. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang nakatayo siya sa harap ni Horace. Walang alinlangan, ang pinakamakapangyarihang solong target na galaw ni Francis ngayon ay ang one-line Starfinger na pinagsama sa partial wind stance. Ang kanyang burning wind stance ay naintindihan lamang ng 20 hanggang 30% sa ngayon. Nang sumanib ang tornado stance sa mysterious wind palm, mas tumagal ang pag-atake ngunit hindi ito kasing epektibo ng partial wind stance laban kay Horace. Ang partial wind ay naglalayon para sa talas at ito ang perpektong kontra laban sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan dahil ang forte nito ay piercing na angkop laban sa mga kalaban na may malakas na depensa. Natalo ako. Hanggang sa ilang sandali lang ay napagtanto ni Horace na siya ay natalo, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan ito. Ang anumang labanan ay walang kabuluhan dahil ang one-line Starfinger ni Francis na sumanib sa partial wind stance ay maaaring sirain ang depensa na napakadali niyang ipinagmamalaki. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.